Panahon ng digmaan at nagwawasak ang mga demonyo sa lupain, basta na lamang inaatake ang mga tao. Tila nawalan na ng pag-asa ang sangkatauhan, ngunit bigla na lang, may isang dragang nakita sa himpapawid. Ito ang pinakamagaling na tagapagtaboy ng masasamang espiritu sa lupain. Umaawit ng oras sayon, winasak ng tagapagtaboy ang hukbo ng mga demonyo, na nagdulot ng tagumpay sa sangkatauhan. Noon pa man ay pangarap na niyang maging pinakamalakas, ngunit ang lakas na ito na kanyang nakamit ay nagdulot ng pag-aalala sa Imperial Court. Sa gabing yun, natapos ang paghahari ng tagapagtaboy dahil sa paglaban sa Imperial Court. Sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang mga estudyante at pagpapadala ng kanyang paboritong estudyante pagkatapos niya, napasubo siya sa isang sitwasyon na wala nang malalabasan. Inaamin na siya ay isang hanggal na walang katusuhan kumpara sa kanyang kalaban, nagpa siyang magsimula muli. Habang bumabagsak ang gusali sa kanya, binigkas niya ang isang sumpa ng muling pagkakatawang tao, nangangakong magiging mas mahusay sa kanyang susunod na buhay. Sa isang di inaasahang lugar, binibigkas ng isang ama ang isang orasayon sa kanyang ikatlong anak, si Seika, upang malaman kung mayroon ba siyang kakayahang mahika. Pagkatapos bigkasan ng orasayon, walang gaanong nangyari sa mga batong nakalatag para sa ritual. Si Glee, ang pangalawang anak, ay tila masaya tungkol dito, at ang kanyang ama, si Blaise Lemperouge. Kinukumpirma na walang kakayahang mahika si Seika. Sa totoo lang, ang ating bida, ang pinakadakilang exorcist sa mundo, ay muling ipinanganak sa ibang mundo, ipinanganak sa angkan ng Lemperouge, isang importanteng angkan ng mga mage. Sa kasamaang palad, hindi siya ipinanganak na may anumang kapangyarihang mahika, ngunit napapangiti si Seika nang mapagtanto niya na mayroon siyang napakalakas na kapangyarihang espiritual. Kinabukasan, naglalaro si Seika ng mahika, ginagawang hayop ang mga dahon. Dumating si Glee, ang kanyang nakakainis na nakatatandang kapatid, para siya'y asarin, ngunit ginagamit ni Seika ang isa sa kanyang mga likhang ibon para labanan siya. Buti na lang, pumagit na si Loft, ang pinakamatandang kapatid, para iligtas si Glee. Tinatanong niya si Seika kung nasaktan siya, at sabi ni Seika, hindi ayos lang ako. Pero umaasta ng kainahinala si Loft, at napansin yun ni Seika. Ikapitong kaarawan ni Seika, pero walang may pakialam na magdiwang. Karamihan sa mga tao ay iniiwan na lang siya, siguro dahil anak siya ng isang babae sa labas, hinuha ni Seika. Nag-e-ensayo na naman si Seika ng mag-isa, iniisip na ang mundong ito ay hindi naman ganoon kalayo sa dati niyang mundo. Pagbalik sa kanyang silid, sinusubukan niyang gawin yung mga papel na anteng-anteng na ginagamit niya para mag-cast ng mga spell sa dati niyang buhay. Tapos, biglang may kumatok sa pinto. Si Yifa pala, isa sa mga katulong, nagbabalik ng ilang damit na nakita niya sa ang mga halaman. Alam ni Seika na si Glee ang walang hiya na gumawa nito, pero wala siyang sinasabi. Nagpapasalamat siya sa kanya, pero biglang sumulpot si Glee, at nagpapakita na naman ng pagiging mapang-api. Nagkunwari na lang na walang alam si Seika, hindi na nakipagtalo pa. Ipinagyabang ni Glee na papasok siya sa sikat na paaralan ng mahika, ang Imperial Ladonia Magic Academy. Sinasamantala niya ang pagkakataon para magyabang sa harap ni Seika, pero dumating si Blaise kasama si Loft, at pinagalitan si Glee. Sinabihan ni Blaise si Glee na bumalik na sa pagsasanay sa mahika, at nagtanong si Seika kung pwede siyang sumama, na ikinagulat ng kanilang ama. Sa lugar ng pagsasanay, bumibigkas ng spell si Loft, at naglalabas ng nakakabaliw na mahika ng hangin na humiwa sa isang target na bato. Tapos, si Glee naman, at nagpakawala siya ng kahangahangang salamangka ng apoy, ipinagmamalaki siya ng kanilang ama. Si Glee, dahil sadyang mapang-asar, ay tinukso si Seika, hinahamon siyang sumubok ng isang salamangka kahit alam niyang walang kapangyarihan si Seika. Sinabi ni Loft kay Glee na maghinay-hinay, pero sa wakas, humakbang si Seika at tinanggap ang hamon. Pinalabas niya ang kanyang panloob na lakas, nagpapatawag ng asul at mapaminsalang apoy na sumire sa target. Napanganga ang lahat, ipinunto ni Blaise na may mga taong kayang gumamit ng salamangka kahit walang enerhiya ng salamangka. Sumakay si Seika dito, sinasabi sa kanyang ama na gusto niyang matuto rin ng mahika, pero pinigilan siya ni Blaise, sinasabing walang naitala na nangyari yun. Gayunpaman, ibibigay niya sa kanya ang parehong mga aral tulad ng kanyang mga kapatid. Nagpapasalamat si Seika,
Tinatapos na nila ang pagsasanay para sa araw, at inagaw ni Glee ang kanyang wand pabalik, na nagngingit-ngit. Determinado si Seika na matuto tungkol sa bagong mundong ito at ibinubuhos ang sarili sa kanyang pag-aaral, pinapanood ang kanyang mga kapatid na magsanay sa pamamagitan ng kanyang pamilyar na ibong papel. Siya ay sobrang dedikado, ngunit binabantayan siya ng kanyang ama. Lumipas ang 3 buwan, at si Seika ay 11 na ngayon. Sa nakaraan niyang buhay, kaya niyang ikulong ang mga halimaw mula sa ibang mundo at kontrolin sila. Plano niyang gawin ulit yon, pero hindi siya sigurado kung paano mangyayari. Inaawit ang isang spell sa isang sinaunang wika, binubuksan ni Seika ang isang portal papunta sa ibang dimensyon, tinatawag ang isa sa kanyang mga dating kaibigang espiritu. Isang babae ang sumulpot, at nagtataka si Seika kung nagloko ang spell niya. Pero bago pa man niya matapos ang pag-iisip na yun, niyakap siya nito, tuwang-tuwa na makita siya ulit. Nahihirapan siyang tanggalin ito sa kanya, at napagtanto niyang si Yuki pala yun, isang dating kaibigan, pero medyo iba ang itsura niya, siguro dahil sa kanyang espiritual na enerhiya o sa bagong mundong ito. Pagkatapos magkumustahan, papabalikin na sana ni Seika siya, pero hindi siya. Pakiramdam ang nakakadiring laki na yun, kaya nagiging kakaibang nilalang siya at nagtatago sa buhok niya. Tapos kinabukasan, nakita ni Seika si Glee na ginugulo si Yifa. Nanood siya saglit, pero nung sumobra na, nakialam siya, muntik na silang mag-away ng kapatid niya, pero nailigtas niya si Yifa. Nagpasalamat si Yifa sa kanya at dinala siya sa hardin, pinakita sa kanya ang isang sugatang hayop. Ginamit ni Seika ang kakaiba niyang mahika at pinagaling ito. Humanga si Yifa at pinuri siya, pero sabi niya may espesyal din na kapangyarihan si Yifa. Sinubukan niyang itanggi, pero sinabi ni Seika na nakikita niya ang mga nilalang espiritu na kinakausap niya. Kaya, nagtapat si Yifa tungkol sa kanyang mga kapangyarihan. Humanga si Seika at sinabing matagal na siyang naghahanap ng isang may katulad na kakayahan. Pagkatapos, tinanong niya ito kung gusto nitong magsanay kasama niya. Pagkatapos ng ilang panghihikayat at ilang pagpapakita, sa wakas ay pumayag ito, at ginugol nila ang mga sumunod na panahon sa pagsasanay ng magkasama. Mabilis na lumipas ang panahon, at si Seika ay 12 na ngayon. Bilang anak ng isang kerida, wala siyang natatanggap na regalo sa kaarawan, gaya ng dati. Naglalakad sa pasilyo, inanyayahan siya ng kanyang mga kapatid sa pagsasanay sa pag-eespada, dahil sasali raw si Seika sa hukbo. Tradisyon na raw ng pamilya. Maya-maya, dumagsa ang mga katulong, sinasabing may halimaw na paparating. Sila ay, mabilis na makita ang isang matandang bagong sapalumpong na nagpapahinga. Tumakbo si Glee palayo ng sumisigaw, habang nagbibigay ng utos si Love. Ngunit sumugod si Seika, na ikinabahala ni Love. Nasa gipit na sitwasyon sina Yifa at isa pang katulong, ngunit ginamit ni Yifa ang kanyang mahika ng elemento para bigyan sila ng oras. Humanga si Seika, ngunit bumawi agad ang bagong. Pinuntirya nito si Seika at hinabol siya, ngunit nagbato lang ng isang spell si Seika, at bumagsak agad ang bagong. Natulala ang lahat. Pagkatapos, naghiyawan sila para sa kanyang tapang, at maganda ang pakiramdam ni Seika, na nagpas siyang maging kasing tuso ng kanyang mga kaaway mula sa nakaraan niyang buhay. Nang gabing yun, nagtapon sila ng isang malaking piging para ipagdiwang ang tagumpay ni Seika laban sa matandang bagong. Humanga ang lahat kay Seika, pinupuri siya ng labis, maliban kay Glee, na sobrang inis. Nagtataka si Blaze kung paano nalaman ni Seika kung paano talunin ang halimaw, kaya tinanong niya ito. Ipinaliwanag ni Seika na nabasa niya ito sa mga libro, at nakita niya si Blaze na ginagawa ito noon. Nasiyahan, naramdaman ni Blaze na may utang na loob siya na gantimpalaan ito. Sinunggaban ni Seika ang pagkakataon, tumayo, at nagtanong kung maaari siyang mapabilang sa Imperial Latonia Magic Academy. Kinakabahan si Glee, lalo na nang pumayag si Blaze, sinasabi na kailangan niyang pumasa sa mga pagsusulit ng mag-isa, ngunit hindi pa tapos si Seika. Humiling din siya, para sumama si Yifa sa kanya, na ikinagulat talaga niya. Ang tatay niya naman ay parang, hindi pwede, walang kakayahan sa mahika si Yifa, pero si Seika naman ay parang, teka lang, papatunayan ko sa inyo. Kaya tinulungan niya si Yifa na gawin itong nakakabaliw na mahika ng apoy na talagang nagpahanga sa lahat. Humanga at nasiyahan si Blaze, at sinabi niya, sige, pwede na siyang gumawa ng mahika, pero sumingit naman si Glee,
nagrereklamo na ang tradisyon ng pamilya Lampros ay isang anak lang ang pupunta sa Magic Academy, at ang isa ay pupunta sa hukbo. Sabi ni Blaze, "Oh, tama ka," tapos biglang sinabi niya na si Seika ang pupunta sa academy. At ipapadala na si Glee sa hukbo. Nagulat si Glee, pero tuloy lang si Blaze, ipinapaliwanag kung paano nagsisikap at gumagaling si Seika habang si Glee ay nagpapabeya. Napuno na si Glee, at hinamon niya si Seika sa isang laban, sabi niya kung sino man ang manalo ay papasok sa akademya, at ang matatalo ay kailangang umalis ng bahay. Tinanong ni Blaze si Seika kung payag siya sa mga patakaran, at sagot ni Seika, "Gawin na natin." Nag-aalala ang kanilang ina para kay Glee, pero hindi umaatres si Glee. Itinakda ni Blaze ang mga patakaran, walang gagamiting armas o malalakas na spell, at siya ang magiging hukom. Nang gabing yun, abala pa rin si Seika sa paggawa ng kanyang mga papel na talisman, at nag-aalala si Yuki. Nagtatanong kung papatayin ba niya si Glee. Binabaliwala lang ito ni Seika, pero biglang, katok-katok, ang kanyang panganay na kapatid na si Luft, na gustong makipag-usap. Nagulat si Seika nang batiin siya ni Luft ng maligayang kaarawan at bigyan siya ng regalo. Kinikilala na talaga siya ni Luft, nagpapaumanhin sa pagiging masama noon, at pagkatapos ay hinihiling kay Seika na huwag masyadong saktan si Glee sa laban. Pagkatapos ng kanilang usapan, tinitingnan ni Seika ang pluma na gawa sa salamin na bigay ni Luft kasama si Yuki, pero bigla, nakaramdam siya ng kakaiba, at whoosh, isang malakas na hangin ang pumasok sa bintana. Tumingin siya at nakita niya si Glee na nakatitig sa kanya, hinihingi na sila ay maglaban na mismo doon. Naaliw si Seika at nagpas siyang makipaglaro, tinanong si Glee kung bakit nagmamadali siya. Nagreklamo si Glee tungkol sa mga sama ng loob niya. Tapos bigla, nagpakawala siya ng malakas na atake ng apoy, labag sa utos ng tatay niya, sinusubukang sunugin si Seika. Gulat na gulat siya nang lumabas si Seika na walang gallows. Tapos lumipat si Glee sa mahika ng hangin, pero madali itong sinalag ni Seika gamit ang mahika ng liwanag. Nawawala na sa sarili si Glee, pero nakahanda na si Seika ng isa sa kanyang mga papel na talisman at binigyan ng spell para pansamantalang hindi makagalaw si Glee. Tinuruan niya ng husto si Glee, na nagtataka kung sino ba talaga si Seika. Pinapayuhan ni Seika si Glee na sumuko, pero nawalan lang ng malay si Glee dahil sa sakit at pagod. Naalala naman ni Seika ang mga sinabi ni Glee tungkol sa swerte lang siya sa pagpatay sa matandang Not, pero natawa na lang si Seika, naaalala kung paano niya pinlano ang lahat, na 6 na buwan na siyang nagpaplano, simula nang buksan niya ang pinto sa ibang dimensyon at ipinatawag si Bones, isa sa kanyang mga inalagaang halimaw. Pagkatapos ng maikling pagbati, inutusan niya si Bones na hanapin ang isang matandang Not sa mga bundok at palayasin ito mula sa kanyang pugad. Pagkatapos alalahanin ang kanyang master plan, tinulungan ni Seika si Glee na tumayo at binuhat pabalik sa bahay, masaya na naging maayos ang lahat nang walang nasaktan. Nag-aalala si Yuki tungkol sa kanyang komplikadong mga paraan para harapin ang mahihinang tao, pero ipinaalala niya sa kanya na ang mahihinang taong iyon ang pumatay sa kanya sa nakaraang buhay niya. Ngayon, hindi niya sinusubukang mangibabaw sa kanila, gusto lang niyang maging matalino at mamuhay sa piling nila. Sumapit ang tagsibol, at oras na para pumunta sina Seika at Yuki sa Akademya ng Mahika. Matapos magpaalam sa kanyang pinakamatandang kapatid, sumakay sina Seika at Yuki sa karwahe at tumungo sa imperial na Luternia. Sa daan, binigyan ni Seika si Yifa ng regalo, isang batong mahika na umaakit ng mga elemental sa kanya. Umaasang makakatulong ito sa kanya na lumakas para sa kanyang sariling kapakinabangan. Nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Seika, katulad noong sa kanyang nakaraang buhay, at si Yifa ay mukhang nag-aalala, pero pagkatapos, itinuro niya na nakarating na sila sa akademya. Sa bahay naman, si Blaze ay lubog sa trabaho. Iniisip niya na nakarating na si Seika sa akademya at naalala niya kung paano niya kinupkup ang bata. May estrangherong nag-iwan kay Seika sa kanyang mansyon. Anak siya ng kanyang kakaibang kapatid na si Gilbert, na nawala sa isang pakikipagsapalaran sa teritoryo ng demonyo. Ang sanggol ay ipinanganak na may itim na buhok at mata, na sobrang bihira, at kaya pa niyang gumamit ng mahika sa edad na 1. Nilayuan siya ni Luft at Glee, at natural na nakita siya ni Glee bilang isang kaaway.
Iniisip ni Blaze kung si Seika ay isang tao-demonyo, hybrid, naaalala ang kanyang kakaibang mahika ng apoy at kung paano niya natalo ang matandang Note gamit ang isang uri ng knuckle-alasong apoy. Nakukonsensya siya sa ginawa niya kay Glee, pero sa tingin niya masyadong mapanganib na ipadala si Seika sa hukbo. Pwedeng maging bayani o isang malupit na pinuno si Seika, depende sa kanyang kapaligiran. Umaasa siya na maganda pa rin ang akademya para sa kanya. Sa Imperial Latonia Magic Academy, sa wakas ay nakahanap ng matutuluyan sina Seika at Yefa. Parang natutuwa si Yefa na makita na may kahinaan si Seika, pero nang sabihin niya nakatabi lang niya ang kwarto nito, nalungkot siya, nagtatanong kung pwede ba siyang tumabi sa kanya na. Gabi, si Seika ay talagang walang kam-alay-malay at iniisip niyang pagkain ang pinag-uusapan. Nang marinig ito, malungkot na nagpaalam si Yefa para hanapan siya ng makakain. Pagkaalis niya, sumulpot si Yuki, na nagselos at ipinapaliwanag sa walang kam-alay-malay na gago na baliw si Yefa sa kanya. Pagkatapos mag-ayos, umalis sina Seika at Yefa para magpatala sa mga pagsusulit. Napansin ni Seika ang sobrang dami ng kapangyarihang mahika sa hangin, pero inisip niyang normal lang dahil nasa isang eskwelahan sila ng mahika. Sa bilihan ng pagpapatala, nakilala ng ibang mga batang maharlika ang apelyido ni Seika at nagsimulang magbulungan. Hindi sila pinansin ni Seika, at sinusuri ang kanilang kapangyarihang mahika. Unang sumalang si Yefa, at sinabi ng babae sa kubol na may hilig siya sa apoy, pero nung sumubok si Seika, walang nangyari. Nagtaka ang babae, pero sinabi ni Seika na wala siyang anumang hilig sa mahika. Nagdulot ito ng bulong-bulungan dahil nagreklamo ang lahat tungkol sa isa na namang batang may kaya na sinusubukang gumamit ng koneksyon para makapasok sa akademya. Biglang, sumulpot ang isang palaban at pulang buhok na ordinaryong babae na nagngangalang Amo, at sinabihan ng lahat na tumahimik at sumingit sa unahan. Lumalabas, may hilig siya sa lahat ng 4 na elemento na ikinagulat ng lahat. Akala niya'y aalis ito kasing bilis ng pagdating. Ngunit nang magpasalamat si Seika sa pagtatanggol nito sa kanya, pinagsabihan niya ito, sinasabing kinamumuhian niya ang mga taong katulad niya na walang mahika ngunit ginagamit ang koneksyon para makapasok. Habang nagmamadali itong umalis, napansin ni Seika ang pulang buhok nito at napagtanto niyang isa itong kilala niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Kumuha ng pagsusulit sina Yefa at Seika, at sobrang kinakabahan si Yefa sa resulta. Sinusubukan siyang aliwin ni Seika, ngunit nakita niya si Amo, ang pulang buhok na karaniwang tao. Napansin niya ang espada sa kanyang baywang at gustong-gusto niyang makita kung gaano talaga siya kalakas. Ang mga estudyante lumabas para sa mga praktikal na pagsusulit, at pagkatapos ipaliwanag ng instruktor ang mga patakaran, sinasabi niya sa kanila na isa-isang bumigkas ng kanilang mga salamangka. Pinapanood ni Seika at Yefa ang mga estudyante habang nagpapalitan sila sa pagtama sa mga target. Iniisip ni Seika na medyo mahina ang mga salamangka. Fair na ni Yefa, at hinihiling ni Seika na good luck sa kanya. Humakbang siya at nagpakawala ng nakakabiglang lakas ng apoy nang hindi man lang umausal. Kahit ang instruktor ay nagulat, at nang sabihin niyang gusto na niyang pumunta sa susunod na target, kahit si Seika ay nabigla. Muli, nang walang anumang pag-usal, nagpalabas siya ng salamangka ng hangin na sumire sa target. Nagpaumanhin sa pagkawasak, lumapit siya kay Seika, na sobrang ikinagulat. Fair na ni Seika para mag-exam, at humakbang siya. Gulat ang lahat, nagtataka kung ano ang gagawin niya dahil wala siyang kapangyarihan. Pero biglang, ginulat ni Seika ang lahat, nagpakawala ng kulay asul na apoy na spell nang walang binibigkas na kahit anong magic words. Sunod na target, tinamaan niya ng kakaibang spell na gawa sa bato, talagang hindi karaniwan. Tapos, boom, ice at water spell, nagyelo ang sumunod na target. Gulat ang lahat, gaya ng dati, pero excited si Yefa sa nangyayari. Nang gabing yon, sumulpot ang babaeng nasa cashier para tingnan kung ano ang nangyayari. Kahit na ang gulo na nagawa ni Seika at Yefa, sabi nung instructor, "Oy, meron pa raw isang estudyante na mas malakas, kaya lahat ng elemento." Yung babae parang wala lang, sabi niya estudyante niya raw yun at baka yun pa yung tinutukoy na bayani na lalaban sa haring demonyo paggising nito. Pagkatapos ng mga eksaminasyon, pumunta sina Seika at Yefa para tingnan yung mga marka nila. Si Yefa nag-aalala, gaya ng dati, pero pinakalma siya ni Seika. Nakita niya yung pangalan niya sa pangatlong pwesto,
at nagtataka siya kung sino yung nasa una. Tapos sumigaw si Yifa kasi nasa pangalawang pwesto siya. Sobrang gulat si Seika. At ito pa, yung nangungunang estudyante ay yung babae na may 4 na elemento. Hindi na nakakagulat yon. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap sila ng imbitasyon sa kanilang panuluyan, na nagsasabing opisyal na silang bahagi ng akademya. Nang gabing yun, sina Seika at Yifa ay nagpunta sa seremonya ng pagbubukas. Nag-aalala si Yifa na baka hindi na niya siya mapagsilbihan, pero sabi ni Seika, "Relax lang, estudyante ka rin katulad ko." Sa sandaling yun, nakaramdam si Seika ng kakaibang enerhiya. Napansin ni Yifa ang napakaraming dark elementals sa malapit. Nagpasya silang tingnan ito. Tumalon si Seika sa mga palumpong at nakakita ng isang malaking magic circle. Sinabi niya kay Yifa na dapat nilang iwanan na lang ito dahil pag-aari ito ng akademya. Pero palihim na nagdikit si Seika ng isa sa kanyang mga papel na talisman doon para bantayan ito. Nakarating sila sa banquet hall, at namamangha si Yifa sa gaano ito kalaki. Kumukuha si Seika ng pagkain at sinasabi sa kanya na gawin din yon. Tapos, bigla na lang, itong babaeng pula ang buhok na si Amo ay umakyat sa entablado. Nakatingin ang lahat habang nagsisimula siyang magsalita tungkol sa pagiging pinakamalakas. Pero biglang nagliwanag ang magic circle at naramdaman ito ni Seika. Nararamdaman niyang papalapit ang mga demonyo, at boom, sumabog ang hall ng may ilang mahihinang demonyo na sumire sa party. Sinusubukang lumaban ng mga estudyante, pero sa tingin ni Seika ay walang saysay ang lahat. Bago pa siya makialam, todo kayod si Amo, pinipigilan ng mga demonyo. Hinayaan siya ni Seika, pero napansin niya na kakaiba ang kilos ng mga demonyo. Kakaiba, parang may hinahanap sila. Ibinaling niya ang tingin niya sa bilog ng mahika at, gaya ng inaasahan niya, may isang malaking demonyo na nagpapalamig doon. Matapos magbigay ng ilang payo kay Yifa, nag-teleport si Seika sa bilog ng mahika. Lumapit siya sa demonyo na may kumpiyansa, pero naawa lang ang demonyo sa batang walang alam na ito, sinusubukang turuan siya ng leksyon. Tumawag ang demonyo ng mga tauhan. Sumugod sila kay Seika, pero pinatumba niya ang dalawa agad. Tapos, gamit ang isang kakaibang spell, tinakpan niya ang huli, na mukhang mas malakas. Akala ng mataas na antas na demonyo ay malakas si Seika at nagpas siyang seryosohin ang laban. Sumulpot ang mga bilog ng mahika sa paligid niya, at lumitaw ang napakaraming espada. Si Seika, nagpapanggap na mayabang, nagbitaw ng isang simpleng mahika. Winaksi ito ng demonyo na parang wala lang. Nagulat si Seika na nakikita nito ang kanyang papel na talisman. Kaya, gumamit si Seika ng mahika para bahagyang malabo ang paningin ng demonyo, pero hindi man lang ito napigilan. Biglang lumitaw ang espada ng demonyo, at muntik nang matamaan si Seika. Pero isa lang itong panlilinlang. Lumitaw ang demonyo sa likod niya at tinamaan ang kanyang braso. Nagpahinga sila saglit, at sinamantala ni Seika ang pagkakataon para itanong kung ano ang gusto ng demonyo. Nalaman niya na hinahanap pala ng demonyo si Amo, ang bayaning sinasabing tatalo sa hari ng mga demonyo pagbalik nito. Ang pulang buhok na karaniwang tao. Muling nag-umpisa ang laban, at tumatakbo si Seika para iligtas ang kanyang buhay. Bigla, nasaksak siya, at tinadtad siya ng demonyo. Pero habang papalayo ang demonyo, naririnig niya ang boses ni Seika. Lumingon siya, at nakatayo doon si Seika, buhay na buhay. Nabigla ang demonyo, nagtataka kung paano pa humihinga ang batang ito. Naghagis siya ng patalim sa ulo ni Seika, pero walang nangyari. Patuloy lang sa pagkukwento si Seika, na parang walang nangyayari. Paulit-ulit na sinubukang patayin siya ng demonyo, pero walang umepekto. Naghagis si Seika ng spell ng tubig, pero nag-teleport palayo ang demonyo. Nagtawag siya ng ilang mahiwagang hayop, umaasa na magtatagumpay iyon, at sumusubok na atakihin ng demonyo, ngunit hindi ito gumagana. Nagpakita ang demonyo sa likod niya at tinamaan siya ng kanyang braso. Gayunpaman, tila bahagi ito ng plano ni Seika dahil nagbitiw siya ng isang napakalakas na spell na nagpaluhod sa demonyo. Kaya pa ring lumaban ng demonyo, ngunit ipinakita ni Seika ang bahagi ng kanyang tunay na kapangyarihan. Pagkatapos bigkasan ng isang summon ng spell, tinawag niya ang isa sa kanyang pinakamalakas na halimaw. Ryu, nawala ang demonyo sa pagkamangha na kahit ang hari ng demonyo ay hindi kayang tumawag ng isang bagay na napakaganda. Nilinis ni Ryu ang laban sa demonyo, ngunit sumubok itong tumakas.
Mabilis na kumilos si Seika at ibinalik si Ryo sa loob. Pagkatapos ng laban, dumating si Yuki at yamakap sa kanya, nag-aalala. Bumalik sila sa akademya. Namangha si Seika kay Amo at kung paano niya nagawang talunin ang lahat ng mahihinang demonyo ng mag-isa. Dahil dito, gustong-gusto ni Seika na tulungan siyang maging pinakamalakas at maging kaibigan niya. Lumipas ang 1 buwan pagkatapos ng insidente sa demonyo, at tila nakalimutan na ito ng lahat. Nang umagang yon, sumabay si Yifa kay Seika papunta sa klase. Nakita ni Seika si Amo na naglalakad din, at tuwang-tuwa siya. Balak niyang kausapin siya at kumbinsihin na panigan siya, pero nang batiin niya ito, sinungitan siya nito at sinabihan na huwag na siyang kausapin pa bago umalis. Aray, pero hindi susuko si Seika. Handa na siyang maglaan ng oras at kumbinsihin siya. Habang naglalakad sila, napansin ni Seika ang isang bagay sa itaas nila. Isang malaking banga iyon, tumagilid ito, at muntik nang matapan ang laman nito sa kanila. Ginamit ni Seika ang mahika ng teleportasyon para iligtas sila sa tamang oras, at habang tinitingnan niya ang kakaibang likido, sumigaw ang kanilang instruktor mula sa bintana, nagtatanong kung okay lang sila. Lumabas siya para kunin ang kanyang banga at humingi ng paumanhin, sinasabing nagpapraktis siya ng pagpapalutang gamit ang itim na mahika, pero nahihirapan siya dahil isa siyang taong gumagamit ng liwanag na mahika. Humanga si Seika na may isang taong kayang gumamit ng parehong liwanag at itim na mahika. Nang maglaon ng araw na iyon, sinabi ng kanilang guro na ang mga nangungunang estudyante ay ihahatid ang listahan ng mga estudyante sa kagubatan ng Lord Onya. Naaalala ni Seika kung gaano kadelikado ang kagubatang iyon, at nag-aalala siya para kay Yifa. Nagpresenta siyang pumalit sa kanya, at pumayag ang guro dahil ayos lang kay Yifa. Naglalakad pabalik sa kanilang dormitoryo, nagseselos si Yifa, iniisip na baka gusto ni Seika si Amo, pero tiniyak sa kanya ni Seika na gusto lang niyang maging kaibigan ang isang taong malakas. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin para sa mga ginawa niya sa klase, at malugod itong tinanggap ni Yifa. Oras na para pumunta sina Seika at Amo sa kagubatan. Ibinigay ng guro sa kanila ang listahan, umalis na sila, at nagsimula ng makipag-usap si Amo. Tinatanong kung anong pakay niya. Sinabi niya sa kanya na gusto lang niyang maging kaibigan, pero akala ni Amo na binobola siya. Bigla, nakaramdam si Amo ng matinding sakit sa ulo niya, at nakita ni Seika ang isang magic circle malapit. Sinuri nila ito ng magkasama, pero biglang humandar ang circle, at natrap sila sa isang kakaibang piitan. Inatake sila ng mga taong butiki, at mabilis na kumilos si Amo, ipinapakita ang kanyang galing at pinatumba sila agad. Pero nawala ang kanyang pag-iingat at sinunggaban siya ng isa pa. Iniligtas siya ni Seika gamit ang wood magic para mabilis itong patayin. Nag-aalala na si Amo at nagtuloy sila papasok sa piitan. Naglalakad sa madilim na pasilyo, nagkukwentuhan sila, at gumagamit si Seika ng mahika ng liwanag para matulungan silang makaligtas, na labis na nagpapahanga kay Amo. Habang bumababa sila sa tunnel, ginagamit ni Seika ang kanyang mga anteng-anteng na papel para matulungan ang kanyang mga kaibigan sa labas na malaman ang lokasyon nila at mailabas sila mula doon. Habang pinupuri siya ni Yuki ng todo dahil sa kanyang pagiging henyo, biglang, isang grupo ng napakalalakas na halimaw ang sumulpot. Si Amo, laging handang makipaglaban, humakbang at nagsimulang magpakita ng kanyang napakagaling na kasanayan sa espada, pero ay naku, medyo malakas ang mga halimaw na ito, at nahihirapan siya. Sabi ni Seika, teka lang, ako na bahala dito, at gumamit siya ng mahika ng kahoy. Diretsyong pagpuksa sa mga halimaw na yon. Napansin niyang tulog si Amo, kaya naisipan niyang bumigkas ng isang summoning spell, at boom, lumitaw ang isang malaking halimaw na parang alupihan. Nagkaroon ng matinding labanan, at si Seika ay kalmado lang, dahil alam niyang kaya nito. Sa wakas, nagising si Amo, pero sobrang sakit na naman ang ulo niya. Sabi ni Seika, baka sumpa yan, pare, at nagsimula siyang maglagay ng harang. Sinubukan niyang ipaliwanag sa kanya, pero sabi niya, wala akong nakitang marka ng sumpa sa katawan ko. Pero nung ipinahiwatig niya na baka nasa lugar na hindi niya nakikita, natakot si Amo. Sobrang nahihiya, naghubad siya, para masuri niya ang likod niya, pero wala talaga. Gayunpaman, kumbinsido si Seika na sumpa yun, kasi gumagana nga ang harang, nilalayo ang sakit. Sabi niya, bigyan mo ako ng isang hibla ng buhok mo,
at ginamit niya yun para ilipat ang sumpa sa kanyang anteng-anteng. Pagkatapos noon, nagpahinga lang sila, nagkwentuhan. Nagkaintindihan sila at medyo naging malapit sa isa't isa. Ikinwento ni Seika ang tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano siya anak ng isang kerida, at sinabi naman ni Amo kung paano siyang naging tagalabas noong lumalaki siya, dahil gustong-gusto niyang makipaglaban. Maya-maya, napansin ni Seika na kumikinang ang kanyang anteng-anteng. Sa wakas, alam na niya kung saan siya, at maaaring magpiyansa kung kailan niya gusto, pero ayaw niya, nagpasya siyang makipagsapalaran kasama si Amo. Sila'y tumungo ng mas malalim sa piitan, at pagkatapos talunin ng ilang mga halimaw, natagpuan nila ang huling kalaban. Sila'y nagtulungan upang pabagsakin ang nilalang na ito, at sumugod si Seika, gamit ang kanyang mahika ng kahoy. Pero wala talagang silbi, kahit ang mahika ng hangin ni Amo ay hindi rin gaanong umepekto. Pagkatapos, sa pagtutulungan, si Seika ay lumikha ng isang sumasabog na halaman at pinasabog naman ito ni Amo gamit ang mahika ng apoy. Boom, malaking pinsala, siya'y sumugod para sa huling atake, sinaksak ang halimaw na boss sa ulo. Pagkatapos ng laban, sobrang tuwa ni Amo at niyakap si Seika. Tuwang-tuwa sila na natalo nila ang unang halimaw at talagang magkasundo sila. Nang marealize niya ang ginawa niya, umalis siya, sobrang napahiya. Pero masaya lang si Seika na makita siyang lumalakas. Kinuha nila ang kanilang mga nakaw, nakuha ni Amo ang espada, at nakuha ni Seika ang singsing. Bumalik sila sa akademya at ibinigay sa mga guro ang detalye ng nangyari. Tinago siyempre ang tungkol sa sumpa at mga spell ni Seika. Pagkatapos, pumunta si Seika sa opisina ng kanyang instruktor. Ibinulgar niya ang tungkol sa sumpa kay Amo, at napagtanto ni G. Cordell na alam na ni Seika ang tungkol dito. Ibinunyag ni Seika ang lahat ng lihim, mula sa paggawa ng mahika. Pabilog hanggang sa naging dahilan ng insidente sa piitan. Hinihingi ni Seika na ibunyag niya ang tunay niyang pagkatao, at inaamin ni Ginoong Cordell na isa siyang especially iyan ng demonyo. Ang plano niya ay sampay ng bayani at hayaan siyang mamatay sa natural na dahilan, ngunit ngayong nabuko na siya, kailangan niyang patahimikin si Seika. Pero sabi ni Seika, hindi ako, inilipat ko ang sumpa sa isa sa mga anteng-anteng ko. Ipinapaliwanag niya na ang sumpa ay gumagamit ng dugo ng demonyo, at dahil basa sa dugo si Amo noong pag-atake ng demonyo, ito ang perpektong spell na gagamitin. Hindi makapagsalita si Ginoong Cordell, ngunit bigla na lamang, nagtawag si Seika ng isang demonyo, yung nahuli niya dati. Hiniwa ito at nagbabad sa dugo nito. Matapos bumigkas ng isang oras sayon, ibinalik niya ang sumpa sa guro na biglang bumagsak at namatay. Tumalon si Seika, tuwang-tuwa na sa wakas ay mamumuhay ng normal sa akademya. Nang maglaon ng araw na yon, ibinigay niya ang singsing na nakuha niya kay Yifa, umaasang lalakas siya. Noon din, nakita niya si Amo sa malayo, ngunit nang tawagin niya ito, binigyan siya nito ng malamig na treto, ngunit napaka-friendly kay Yifa. Gulong-gulo si Seika, ngunit ipinaliwanag ni Yuki na malamang nahihiya lang si Amo. Nang maglaon, sa cafeteria ng akademya, si Seika at ang kanyang grupo ay nagkakaroon ng magandang oras, nagkukwentuhan at kumakain. Napansin ni Seika na walang nangyaring atake ng demonyo simula nang palayasin niya ang mga ito. Medyo dismayado siya dahil naghanda siya ng maraming panlaban. Tapos, bigla na lang, pumasok sa cafeteria ang kakaiba at balbas saradong vice-principal at ipinatawag sina Seika at Yifa sa opisina ng principal. May masamang kutob si Seika tungkol dito, pero hindi niya napansin ang kakaibang babae na nakamasid sa kanya at sa mga kaibigan niya mula sa dilim. Sumunod sa utos, naglakad sina Seika at Yifa sa malalaking pasilyo at dumating sa opisina ng principal. Napansin niya na ang principal ay isang demi-human, pero sa inyaplongan siya nito, sinasabing ayaw niya ang terminong yun. Humihingi ng paumanhin si Seika at nagsimula na silang mag-usap tungkol sa importante, at sinabi ng punong guro na gusto niyang siya ang kumatawan sa eskwelahan sa isang kompetisyon, kasama ang isa pang estudyante. Biglang pumasok ang isang babaeng pula ang buhok at nagpakilala bilang Mabel Crane, yung babaeng nakita nilang sumusulyap kanina. Galit si Amo dahil hindi siya ang napili para kumatawan sa eskwelahan, kahit na siya ang pinakamalakas. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kompetisyon at kung paano hindi ito pinapansin ng eskwelahan dati, pero sinabi ni Yifa na binago ang mga patakaran para isama ang mahika,
kaya ngayon gusto nang sumali ang eskwelahan para mapataas ang reputasyon nito. Pero masama pa rin ang loob ni Amo na, ang pinakamagaling na estudyante, o kilala rin bilang siya, ay hindi nakatanggap ng tawag, at sinabi ni Seika ang mga salita ng punong guro, na sinasabing sa tingin niya ay mas bagay sina Seika at Yefa. Dahil dito, mas nagalit si Amo, pero nang tanungin siya kung gusto niya talagang sumali sa kompetisyon, parang ayaw niya. Nakakatukso ang premyong pera, pero ayaw niyang sumali sa Royal Guard. Gayunpaman, nagtatampo siya dahil hindi man lang siya tinanong. Iminungkahi ni Seika na baka ayaw ng akademya na magpadala ng isang taong masyadong malakas. Hindi sumang-ayon si Amo, sinasabing malakas si Seika. Itinanggi ito ni Seika, pero hindi naniniwala si Amo. Naiintindihan niya kung bakit nila ipinapadala ito, pero hindi niya maintindihan kung bakit sasama rin si Yefa. Pagkatapos ng kanilang munting usapan, lumabas na ang tatlo, at patuloy pa rin sa pagrereklamo si Amo tungkol sa kompetisyon. Sobra siyang nagdududa sa representante ng ibang paaralan, si Mabel Crane, pinagdududahan ang kanyang kakayahan at iniisip na malamang ay aayaw lang ito. Sa sandaling yun, dumating si Mabel sa kanyang enranding pagdating. Dahil narinig niya si Amo, tinanggap niya ang hamon, tinatawag siyang mahina, na nagpapakita ng pagkaaliw at inis. Tinanggap ni Amo ang hamon, at ang dalawang babaeng kulay pula ang buhok ay naghanda na. Atubili namang kumuha ng espada si Mabel, dahil hindi niya makita ang punto nito. Kinuha nila ang kanilang mga posisyon, at hindi maiwasan ni Seika na mapansin ang pro stance ni Mabel. Nag-aalala si Yefa, pero sinabi ni Seika na kumalma lang siya. Sa tingin niya, magandang pagkakataon nito para makita kung ano ang kaya ni Mabel. Binigay ni Seika ang senadoryas para magsimula, at sumugod si Amo, pero madaling nabara ang kanyang atake. Ipinakita ng dalawang redheads ang kanilang husay sa espada, pero natapos agad ang laban ng madaling itaboy ni Mabel ang espada ni Amo. Nagmamayabang si Mabel, pero habang naglalakad siya paalis, inakusahan siya ni Amo na gumamit ng dark magic sa laban gamit ang espada. Napansin din yun ni Seika. Gumamit si Mabel ng gravity magic sa kanyang espada, pero hindi nagpadaig si Mabel. Sinasabing kaya mahina si Amo. Sinabi rin niya kay Seika na dapat magsikap pa siya kung gusto niyang manalo. Nagpasalamat si Seika sa kanya sa payo, at pinuntahan ni Yefa si Amo para kumustahin. Tumayo si Amo, nagpagpag ng kanyang palda. Tapos, gumawa siya ng isang malaking anunsyo, sinasabing nakapagdesisyon na siya. Kaya, nakasama ni Seika sa parehong karuwahe sina Mabel at Yefa, papunta sa kompetisyon, pero hindi niya maintindihan kung bakit sumama si Amo. Tinanong niya kung nagpaalam siya sa paaralan, pero iniwasan niya ang tanong, mukhang nagkasala. Tapos, napansin ni Yefa na namumutla si Seika, at nagulat si Amo na nahihilo siya sa biyahe. Pagkatapos, bumaling siya kay Mabel, sinasabihan itong igalang ang mga nakatatanda sa kanya. Pero ibinunyag ni Mabel na pareho lang sila ng edad, sadyang nahuli lang siya sa pag-aaral. Nagulat si Amo, at sumingit si Yefa, sinasabing nahuli rin siya, dahil mas matanda siya sa kanilang lahat. Sa narinig na ito, hindi maiwasan ni Amo na magulat. Nakikita ang kanilang biruan, iniisip ni Mabel na sila'y mga musmos na walang alam. Nagtanong si Seika kung ano ang masama doon, dahil mga bata nga naman sila, pero nagpasya siyang manahimik na lang. Dumating sila at nagpas siyang tumingin-tingin sa paligid. Masama ang pakiramdam ni Seika, dahil lubusan siyang nilapitan ng sakit dulot ng pagbibiyahe. Tapos, napagtanto nila na wala si Mabel, at pumunta sila sa lugar ng kompetisyon. Tiningnan ng tatlo ang pangalan ni Seika sa bracket ng torneo, at nakita ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos tingnan ang gusto niya, umalis si Seika at sinabi kay Amo at Yefa na tumingin-tingin. Mukhang malungkot si Yefa, parang gusto niyang sumama sa kanya, pero sabi ni Amo, naku, kailangan din ng mga lalaki ng sariling espasyo. Kaya, pagkatapos magkaroon ng ilang oras para sa sarili, nagsimulang mag-isip itong sobrang seryosong lalaki kung bakit nga ba siya pinadala ng principal sa kompetisyong ito. Araw na ng kompetisyon, at sabi ng host, maligayang pagdating sa lahat, narito ang mga patakaran. Tapos ipinakilala niya ang unang labanero, si Seika Lamprogue, at naghiyawan ang mga tao at mga kaibigan niya. Kalaban ni Seika ang suwail at marangal na si Dennis Regan. Isa siyang espada na itinapon ng pamilya niya dahil masyado siyang agresibo.
Mayabang si Regan, akala niya madudurog niya ang batang maharlika. Nagbiruan sila ng kaunti, tapos biglang, nagsimula ang laban. Galit si Regan dahil kalmado lang si Seika, kaya sumugod siya para saksakin. Pero parang nag-teleport si Seika, at lumitaw sa likod niya. Tapos, whoosh, gumamit siya ng mahika ng hangin para itapon si Regan palabas ng ring. Tapos ang laban, agad-agad, bumalik si Seika sa kanyang mga kaibigan, at biglang sumulpot si Yuki sa kanyang buhok. Pinagsasabihan siya na huwag maging pabaya o umagaw ng labis na pansin. Susunod, Sage Ford laban kay Kyle. Pero teka, ginamit ni Kyle ang kanyang masamang mata, at parang natigilan si Sage. Napansin ni Seika na may kainahinala, pero wala siyang magawa nang lumapit si Kyle kay Sage at saksak. Sa tiyan mismo, tapos ang laban. Nag-iingat na ngayon si Seika kay Kyle, pero iniisip niya na nalaman na niya ang sekreto ng masama nitong mata. Okay, ikalawang round, unang laban. Kalaban ni Seika si Labunari, ang mananahi ng Papay. Lihim na tinawag ni Seika ng isang Ayakashi, isa sa marami niyang alagang halimaw, at winasak nito ang golem ni Labunari. Wala nang laban si Labunari, kaya sumuko na siya. Panalo si Seika. Naglalakad sa pasilyo, sinabi ni Seika kay Yuki na bawal ang mga summoner sa torneo. Kapag nahuli siyang nagtawag ng nilalang, madidiskwalipika siya. Pagkatapos, nakipagkita siya sa mga kaibigan niyang sina Yifa at Amo. Nakita ni Amo na nag-aalala si Yifa, at sinabi niya kay Seika na natatakot si Yifa simula ng laban ni Kyle, at iniisip niyang dapat na lang sumuko si Seika para maging ligtas. Tinanong ni Yifa si Seika kung seryoso ba siyang planong sasali sa Royal Guard kung mananalo siya sa torneo, pero sabi ni Seika tatanggihan niya ang alok. Hindi may larawan ni Amo na matatalo si Seika. Sabi niya, imposible kang matalo. Habang nag-uusap sila, nagsisimula na ang susunod na laban sa ikalawang round. Mabel Crane laban kay Howlo. Una umatake si Howlo, pero binaliwala lang ito ni Mabel na parang walang nangyari. Napagtanto ni Howlo na hindi gumagana ang kanyang mid-level na mahika, kaya sumubok siya ng mas mataas na level, pero hindi nagpa-impress kay Mabel. Naghahanda na siyang sumugod, kaya gumawa si Howlo ng ilang magic walls para subukang iwasan ang atake niya. Pero si Mabel, gumagamit siya ng gravity mahika para gawing ang kanyang mga espada at bal-araw na pambato na, parang, 1,000,000 beses na mas mabigat kaysa bato. Ngayon, iyon ang kapangyarihan. Sumugod si Mabel. Ang kanyang atake ay sobrang bigat at lakas, nadurage niya ang dulo ng sibat ni Howlo. Alam niyang talo siya, kaya kailangan niyang sumuko. Panalo si Mabel. Tinawag ng announcer si Mabel na pulang buhok na bayani, at si Seika naman ay, Amo, bakit siya tinatawag na bayani? Ipinaliwanag ni Amo na ang pangalawang bayani noon ay nagngangalan din Mabel, at gumamit ng parehong armas. Kaya siguro, pagkatapos, nahuli ni Seika ang isang especially iyang demonyo na magpapadala sana ng mensahero na kalapati. Sabi ni Seika, ano ang mensahe? Pero tumahimik ang especially iya. Pagtalikod ng especially iya, bigla siyang umikot para sumugod. Nakita na ito ni Seika, kaya gumamit siya ng mahika para gapyusin siya ng mga baging. Kanino ka nag-uulat? Tanong ni Seika, pero hindi pa rin nagsasalita ang especially iya. Kaya ipinatawag ni Seika si Satori, isang Ayakashi na nakababasa ng isip, para kunin ang impormasyon. Nakuha ni Satori lahat ng kailangan ni Seika tungkol sa bayani. Bilang gantimpala, sinabi ni Seika kay Satori na kainin ang especially iya. Pagkatapos kainin ni Satori ang especially iya, sinubukan niyang basahin ang isip ni Seika. Nakonsensya si Seika dahil hinayaan niyang mamatay ang especially iya, pero naisip niya na masyadong mapanganib na hayaan siyang mabuhay. Pinigilan ni Seika si Satori na basahin ang kanyang isipan sa pamamagitan ng pagbabanta, pagkatapos ay pinabalik siya. Humingi siya ng paumanhin kay Yuki, na natakot sa nakita niya. Kinuha ni Seika ang kalapati na may mensahe at sinubukang basahin ito, ngunit ito ay nakakode. Gayunpaman, naisip niya kung ano ang binabalak ng paaralan. Gusto nilang manalo ang Peking Bayani, si Mabel, at makuha ang lahat ng atensyon, para hindi mahanap ng mga demonyo ang totoong bayani, si Amo. Nagtanong si Yuki kung bakit niya iniisip yon, at sinabi ni Seika na nahanap ni Cordell si Amo, at malamang na nahanap din ng paaralan.
Ngunit nawala ng mga demonyo ang kanyang bakas dahil inalis ni Seika ang especially iya at assassin na ang mga nakakaalam kung sino siya. Iniisip din ni Yuki kung hindi ba interesado si Seika kung saan galing si Mabel, pero sabi niya, hindi, malamang gawa-gawa lang na pangalan. Wala akong pakialam, basta't ligtas si Amo, ayos na ako. Balik sa torneo, si Kyle, yung lalaking Evil Eye, nanalo sa kanyang pangalawang laban ng kasing dali ng una. Kahit matapang na mandirigma ang kanyang kalaban, wala silang nagawa laban sa Evil Eye, at itong batang knight na si Reynes ay madaling nanalo sa kanyang laban gamit ang mahika ng lupa at hangin. Sa kanyang pangalawang laban, ipinamalas niya ang kanyang galing sa mahika ng apoy at tubig, at pinag-uusapan siya ng lahat. Ang kalaban niya sa ikatlong round ay basta na lamang sumuko. Ang kalaban ni Seika sa ikatlong round ay isang necromancer, pero hindi siya nakapalag. Madali ring nanalo si Mabel sa laban niya. Hinarang ni Mabel si Seika sa hallway, sinasabi sa kanya na sumuko sa kanilang parating na semi-final match. Nagbabanta pa siya, pero sabi ni Seika, hindi. Bigla naman nilang inanunsyo na sina Reynes at Kyle ay parehong nanalo sa kanilang ikatlong laban dahil walang kalaban, kaya maglalaban sila sa semi-finals ngayon. Sa laban, ginamit ni Reynes ang kanyang night magic at nagdagdag ng panangga sa Evil Eye. Kalmadong lumapit si Kyle sa kanya habang nagpapakawala si Reynes ng napakaraming mga atake na hindi man lang tumatama. Tuloy-tuloy lang si Kyle. Gumagamit ng mahika si Reynes para gumawa ng mga golem, pero sinisira silang lahat ni Kyle gamit ang kanyang madilim na mahika ng anino. Nagpapanik si Reynes at sumugod kay Kyle. Agad itong sinunggaba ni Kyle, gamit ang mahika para ipasaksak ang sarili niyang anino sa anino ni Reynes, at para siyang natigilan. Panalo si Kyle at pasok sa finals. Nang gabing yun, tinanong ni Yuki si Seika kung balak ba niyang magpatalo bukas dahil parang hindi siya nag-iisip tungkol sa panalo. Sabi ni Seika, hindi at gusto na niyang matulog. Bigla niyang nakita si Yuki sa kanyang anyong tao na nakahiga sa tabi niya. Sabi niya, "Hoy, anong ginagawa mo?" Nagrereklamo si Yuki na gusto niyang matulog sa tabi ni siya, lubusang nagtatamasa sa sandali habang nagpapanik si Seika. Nang malapit ng maging komportable si Seika, nakaramdam siya ng isang bagay sa pamamagitan ng mga mata ng agila. Sumugod siya para protektahan si Yuki mula sa isang atake. Si Yuki naman, walang kamalay-malay, ay nag-iisip lang ng mga pantasya tungkol sa kanilang pagtulog ng magkasama. Ang umaatake ay si Mabel. Todo bigay siya sa pagtatangkang patayin si Seika. Umaatake siya ng walang humpay, at seryoso siya. Tapos, may lumitaw na isang lalaki, na lalong nagpagulo sa sitwasyon, pero mabilis at mahusay si Seika, at nagawa niyang takutin ang lalaki. Alam ni Mabel na talo na siya, kaya naglaho siya sa gabi. Lumingon si Seika kay Yuki na bumalik sa kanyang anyong hayop, at sinasabi sa kanya na ayos lang ang lahat. Sabi niya, parang ensayo lang ito para sa laban bukas. Dahil pumunta si Mabel para patayin ako, dapat siguro makitulog tayo sa kanya. Nakita ni Seika si Mabel, at bigla niyang binunot ang kanyang daga na parang handa ng lumaban. Nakita ni Seika ang kanyang tindig at sinabi niyang wala siyang balak na makipag-away. Sinasabi niya na hindi siya magaling sa mga daga. Mas magaling siya sa mas mabibigat na armas. Nagtataka si Mabel at nagtatanong kung bakit niya siya sinundan kung hindi niya gustong lumaban. Sabi ni Seika gusto lang niyang makipag-usap at iminungkahi niyang sabihin ito kung ano ang bumabagabag sa kanya. Binanggit pa niya na baka umatras siya sa laban kung sasabihin ito ang problema. Gulat na gulat si Mabel, lalo na pagkatapos ng kanilang laban. Kanina, inamin niya na gusto lang niya itong saktan para hindi ito lumaban bukas. May ibinulgar si Seika kay Mabel. Alam niyang narito siya sa lugar ni Amo, pero iniisip niya na may iba pang dahilan kung bakit importante ito sa kanya. Nagulat si Mabel at inamin na ang trabaho niya ay magpapatay kay Kyle, para isipin ng mga demonyo na patay na ang bayani. Ibinunyag niya na kumukuha ang Rogrock Merchants Association ng mga batang alipin na may potensyal at ginagawa silang mga mersenaryo. Sila ni Kyle ay sinanay nila, at ang pangunahing layunin ng asosasyon ay tingnan kung si Kyle ay naging perpektong mersenaryo. Sige, kaya, noong huling nakita natin si Seika, nagiging seryoso na ang mga pangyayari. Balikan na natin agad ang aksyon, ha? Kaya, si Mabel, nagbubulgar ng sikreto, di ba? Lumalabas na para gawing mersenaryo ang isang tao,
Ang samahan ay parang nagbubutas sa ulo nila at nagpapasok ng mahika doon. Ginagawa silang mga robot na walang emosyon na sunod lang sa utos. Grabe, sinabi rin niya na itong mga batang ito, na tinipon para maging mersenaryo, ay pinagsasama-sama sa mga grupo ng 4 sa training camp. Isa lang ang ginagamitan ng mahika sa utak, pero para maging tunay na mersenaryo, kailangan nilang talunin ang kanilang 3 kaibigan. Sobrang gulo na final exam. Sinabi ni Mabel kay Seika na kailangan niyang gapiin si Kyle sa finals dahil pinahamak nito ang kapatid niya. Pero hindi kumbinsido si Seika. Parang sabi niya, "Naku, wag ako, alam kong kapatid mo si Kyle. Pareho kayo ng mata, nagkulay ka lang ng buhok. Huli ka, Mabel." Nang makitang nahuli na siya, umamin na siya. Bago raw nasira ang utak ni Kyle, sinabi nito sa kanya na tapusin na niya ito kung mawala na ito sa sarili. Desidido siyang pigilan ito, kahit ikamatay niya. Papatayin siya ng Rock Merchants Association manalo, matalo, o tumakas siya. Tapos, biglang nagpakita ng pagkabayani si Seika. Tumayo siya at nagpahayag na tatalunin niya si Kyle sa finals, pinapangakuan si Mabel na hindi siya mamamatay. Sabi niya, "Bumalik ka na sa academy, ako nang bahala sa'yo. Ako ang pinakamalakas." Naantig si Mabel, pero iginigiit pa rin na siya mismo ang kailangang talunin si Kyle. Si Seika naman, ubod ng kumpiyansa, nagsasabing papatunayan niyang siya ang pinakamalakas. At boom, oras na para sa ikalawang semi-final match. Haharapin ni Mabel si Seika gamit ang kanyang napakalaking sandata, na gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa inaasahan dahil gumagamit siya ng gravity magic para pag-aanin ito. Sinubukan siyang atali ni Seika gamit ang mga baging, pero lumalaban siya. Tapos, gumawa siya ng isang pro-gamer move, ginawang 1,000 beses na mas mabigat ang sandata niya at sinubukang pigilan siya gamit ang mga baging na may mercury. Itinaas niya ang palakol ni Mabel, hudyat ng kanyang panalo at nakasingit sa kanyang pwesto sa finals. Habang naglalakad siya papalayo, sabi niya, "Ayos lang, iwan niyo na lang si Kyle sa akin." Ngayon, Seika laban kay Kyle sa pinakamalaking labanan. Si Kyle ay dismayado, sinasabi na hindi ito ang plano, siguro inaasahan si Mabel. Sumagot si Seika, sinasabing kapag natalo si Kyle, kailangan niyang humingi ng tawad kay Mabel. Nagpakawala si Seika ng pulang usok para itago ang kanyang mga galaw at naghagis ng maraming atake. Pero hindi natinag si Kyle, diretso lang sa kanya. Kaya, inilabas ni Seika ang kanyang pinakamalakas na atake. Si Ushi Oni, isang napakalaking halimaw, ay inihagis si Kyle sa buong arena. Pero habang lumalapit si Seika, biglang, isang selyo ng mahika ang aktibo at tumama sa kanya. Mahirap, naglagay ng panangga si Seika, pero tumagos pa rin ang sumpa at umubo ng dugo si Kyle. Hindi kinaya ni Kyle ang pinsala at namatay. Nagdilim ang paningin ni Seika at sinubukang buhayin si Kyle, pero pinigilan siya ni Yuki. Ipinaalala niya ang kanyang panata na huwag gumamit ng mahika ng pagbuhay sa buhay na ito at ang masamang pangitain na dahilan ng kanyang muling pagkatao. Napagtanto ni Seika na tama siya at atubiling umurong. Tinitigan niya ang katawan ni Kyle, may halong galit at lungkot, pero alam niyang kailangan niyang panindigan ang kanyang mga pangako at ang mga aral na natutuhan niya. Natapos ang torneo at si Seika diretso, nagsisinungaling, sinasabi sa lahat na naglaho si Kyle dahil lubusan niya itong winasak. Hindi man lang nag-abala ang emperador na magpakita at basta na lang ibinigay ng komite ng torneo kay Seika ang medalya ng tagumpay. Magalang niyang tinanggihan ang alok na sumali sa mga gwardya ng hari, gaya ng dati. Kahit papaano, nakuha niya ang premyong pera. Inilipat ni Seika ang katawan ni Kyle sa ibang dimensyon para mailabas ito. Gusto siyang bigyan ng maayos na libing sa puntod ni Kyle. Naunawaan ni Mabel na mangyayari ito at hinala na isinumpa ang kanyang kapatid. Ibinunyag ni Seika na alam niya na Mabel ang tunay niyang pangalan dahil palagi itong binabanggit ni Kyle. Sinabi din niya na humihingi ng paumanhin tungkol sa 4 na dahon na clover. Naiintindihan ni Mabel at labis siyang nalungkot, umiiyak ng todo. Pagkatapos niyang kumalma, tinanong niya kung anong mangyayari sa kanya ngayon. Pinapanatag siya ni Seika, sinasabing babalik siya sa eskwela para mag-aral at magiging okay ang lahat dahil kaya niya ito. Nakipagkita si Seika sa kanyang mga kaibigan, naglalakad kasama si Mabel. Hinamon ni Amo si Mabel sa laban gamit ang espada, walang gagamiting mahika,
pero nandaya si Amo at gumamit pa rin ng mahika, tapos nagmayabang tungkol sa pagpanalo. Inalok niya si Mabel ng pakikipagkamay at inanyayahan siyang magsanay sa kanya pansamantala, lipat eksena sa opisina ng punong guro. Ibinahagi ni Seika ang buong plano, si Mabel bilang ang huwad na bayani, at kung paano ang plano ay para sa kanya na manalo at ibalik siya sa paaralan. Kinumpirma ng prinsipal na ang samahan ang nagplano ng lahat, gusto nilang manalo si Kyle para sumikat ang kanilang mga mersenaryo. Itinuring lang nilang kasangkapan ang mga bata, pero salamat kay Seika, ligtas si Mabel at nawala sa samahan ang kanilang obra maestra, si Kyle, na siyang Karma. Sinabi ng prinsipal kay Seika na kailangan ni Mabel ang tulong niya at dapat niya itong alagaan. Hinanap ni Seika si Mabel, pero nagbago ito ng hitsura, kaya hindi niya ito nakilala na nakatayo mismo sa harap niya. Nang sa wakas ay naiintindihan niya, sinusubukan niyang tumakas, ayaw niyang mag-aral kasama siya dahil nahihirapan siya. Sa oras ng pananghalian, ibinalita ni Seika sa kanyang mga kaibigan. Nang tanungin ni Amo ang tungkol sa mga plano sa tag-init, sinabi ni Seika na inatasan siyang imbestigahan ang isang dragon sa kaharian ng Asteria. Sabi ni Amo, bakit ikaw? At ipinaliwanag ni Seika na pupunta siya kapalit ng kanyang abalang ama. Dagdag pa ni Yifa na mataas ang kanyang mga marka, kaya siguro naisip ng kanyang ama na perpekto siya. Nag-alok sina Amo at Mabel na sumama, ngunit sinabi ni Seika na kailangan nilang magpahinga kasama ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ay tinanong ni Seika si Yifa kung sasama siya, at pumayag naman siya. Habang nagtatanong si Amo kung kailan sila aalis, pumasok si Celelio, ang prinsipe ng Asteria, na tuwang-tuwa sa gusali ng akademya at nag-iisip na itong muling itayo. Pinukaw siya ng kanyang katulong, at lumapit ang prinsipe kay Seika. Sabi ni Seika, hindi mo na kailangang pumunta pa rito, pupuntahan na lang kita, pero sinabi ng prinsipe na gusto niyang makita ang Akademya ng Mahika ng Imperyo habang nakikipagkita sa kanya. Pagkatapos, napako ang mga mata ni Prinsipe Celelio kay Yifa, at lubos siyang nabighani. Diretsahan niya itong inalok na sumali sa kanyang mga asawa. Tumahimik ang silid, lahat ay nagulat sa matapang na hakbang ng prinsipe. Si Yifa, kalmadong-kalmado, ay sinabi sa prinsipe na siya ay alipin ni Seika. Sinubukan ng prinsipe na bilhin siya mula kay Seika, nag-alok ng malaking halaga, ngunit sumingit ang kanyang katulong, nagpapaalala na hindi ito ang tamang lugar para doon. Maya-maya, sa isang pribadong silid kasama ang prinsipe, tinanong ni Seika ang tungkol sa dragon na nabanggit ng kanyang ama sa liham. Ibinunyag ng prinsipe na ang dragon ng Asteria ay payapa sa mga tao sa loob ng mahigit isang siglo, ngunit kakaiba ang kanyang ikinikilos sa nakaraang taon. Tanong ni Seika kung bakit payapa ang dragon at mga tao hanggang ngayon. Sinabi ng prinsipe na ang dragon ay napisa mula sa isang itlog ng reyna ng Asteria. Talagang maalamat. Sana raw ay matingnan ni Seika ang kakaibang kilos ng dragon kamakailan at alamin kung totoo ang mga alamat. Titig na titig ang prinsipe kay Yifa, sinusubukang yayain itong maghapunan, pero sumingit ang kanyang assistant na si Liz, sinasabihang maghinay-hinay. Ang prinsipe at si Liz ay nag-aatubiling umalis. Habang naglalakad si Seika sa daan, hinayla siya nina Amo at Mabel. Nag-aalala sila, tinatanong kung ipapasa niya si Yifa sa prinsipe. Sabi ni Seika, hindi mangyayari yon, maliban na lang kung yun ang gusto ni Yifa. Pagkalipas ng 2 araw, umalis si Seika at Yifa sa eskwelahan kasama ang karwahe ng prinsipe at ang kanyang mga gwardya. Habang, gaya ng dati, nahihilo si Seika sa biyahe sa karwahe dahil hindi siya sanay. Sinabi ni Yifa sa kanya na inanyayahan siya ni Prinsipe Celilio na sumakay sa karwahe niya bago sila umalis. Pero hindi niya sigurado kung anong sasabihin dahil iniisip niya na hindi naman talaga niya gusto ang isang babaeng tulad niya sa kanyang harem. Sinabi ni Seika sa kanya na seryoso ang prinsipe, na ikinatuwa ni Yifa, pero may masamang kutob si Seika tungkol sa buong bagay. Pagkalipas ng 9 na araw, dumating sila sa lumang kapital ng Asteria, Protoster. Sinabi ng prinsipe kay Seika, lahat ay natatakot dahil sumasalakay ang dragon, kaya't nagiging mahirap ang kalakalan. Biglang lumitaw ang dragon, lumulutang sa lugar at mukhang malapit na itong sumalakay. May isang nagtawag ng tigreng lava na humabol sa dragon palayo, pero biglang bumaling para umatake. Sinubukan pigilan ni Yifa si tigreng gamit ang mahika, pero nakawala ang tigreng lava at sumugod kay Seika,
na magtatangkang gumawa ng isa pang mahika. Sakto namang pinahinto ng nagtawag ang tigre at pinawala ito. Pinagalitan ng prinsipe ang nagtawag, na siyang lumabas na si Zek, ang pinuno ng grupo ng mersenaryo na inupahan ng prinsipe. Ipinakilala ng prinsipe si Zek kay Seika, na interesado. Sabi ni Zek, "Lol, emisaryo ka sa edad mong yan?" Sagot ni Seika, tinanong ang prinsipe kung bakit pa siya umupa ng mersenaryo. Ipinaliwanag ni Princey na ito ay para talunin ng dragon, akala niya ito lang ang paraan. Sabi ni Seika, "Teka muna, ang pinakamalalang mangyari, aalis ang dragon at aatake sa ibang bansa." Sumingit si Zek, nagmamayabang tungkol sa paglaban sa napakaraming dragon, na ikinainis talaga ni Seika. Talagang nagtatalo ang dalawang ito. Nangangaral si Seika tungkol sa pag-unawa sa pakiramdam ng dragon at paghahanap ng mapayapang solusyon. Pero si Zek ay nakatutok sa laban muna, tanong na lang pagkatapos. Sa huli, pumagit na ang prinsipe, sinabihan si Zek na kumalma at pinaalis siya. Tapos binalaan din niya si Seika. Patuloy na kumontra si Seika sa pagpatay sa dragon, pero pinatigil siya ng prinsipe, sinabihan siyang huwag makialam. Humihingi ng tawad si Seika at saka bumaling kay Yifa. Pinagsasabihan siya dahil hindi niya ginamit ang kanyang mahika para protektahan ang sarili. Ipinapaalala niya rito na hindi siya laging naroroon para sagipin siya. Sumingit ang prinsipe, sinasabing masyadong mahigpit si Seika, pero sinagot siya ni Seika na huwag makialam. Sinabi niya ulit kay Yifa na kailangan niyang matutong ipagtanggol ang sarili. Pabalik sa kanilang sasakyan, medyo nakonsensya si Seika sa pagsagot kay Yifa, pero naalala niya ang kanyang dating buhay. Nakita ang isang mas matandang estudyante, isang taong malapit sa kanya, na kinain mismo sa harapan niya. Ayaw niyang mangyari kay Yifa ang ganoon. Kinabukasan, pumunta sila sa aklatan para maghanap ng impormasyon tungkol sa dragon. Natagpuan nila ang isang libro na nagsasabing ipinanganak ng reyna ang dragon mula sa isang itlog, at lahat sila'y namuhay ng maligaya magpakailanman. Sabi rin sa libro na ang dragon, isang lalaki, ay lumipat sa bundok kasama ang isang bagong babaeng dragon. Pagkatapos, 50 taon ang lumipas, nagsimulang umatake ang dragon sa mga tao, na siyang eksaktong nangyayari ngayon. Iniisip ni Seika na nagalit ang mga dragon noon dahil nagkaanak sila, at hindi sapat ang kanilang mahika para pakainin ang lahat. Pero sinabi ni Yifa na sa pagkakataong ito, walang mga sanggol na dragon. Lalaki ang dragon na ito, nagtataka si Seika. May iba sigurong dahilan. Nagpasya siyang akyatin ng bundok at tignan mismo. Nag-aalala si Yifa, sinasabing masyadong mapanganib. Nangangako siya na hindi niya lalabanan ng dragon at tatakbo siya kung makita siya. Gusto niyang sumama, pero sabi niya, hindi pwede, masyadong delikado. Nang gabing yun, habang nag-aaral si Seika, sinabi ni Yifa na gusto siyang makita ng prinsipe. Sabi ni Seika, huwag na, hindi mo kailangang pumunta. Napansin niyang natatakot siyang mag-isa sa kwarto niya, kaya inanyayahan niya itong pumasok. Sabi niya sa kanya ang kama, pero sabi niya, ang laki-laki ng kama, kasya tayong dalawa. Habang nakahiga sila, tinanong niya ito kung ano ang tingin niya sa prinsipe, at kung naiisip ba niyang sumali sa kanyang harem. Sabi ni Yifa hindi, pero gusto ni Seika ang totoo. Nalungkot si Yifa, iniisip na, gusto niya siyang iwan, pero nilinaw ni Seika na ang maimbitahan sa harem ng hari ay isang malaking karangalan. Mamimiss niya ito, pero kailangan pumili ang bawat isa ng sarili nilang landas. Pagkarinig nito, gamaan ang pakiramdam ni Yifa at nagpaalam na matutulog, sinasabing pag-iisipan niya ito sa umaga. Sabi ni Yuki kay Seika na masyado siyang naging mahigpit kay Yifa at matagal na itong may gusto sa kanya simula pa noong bata sila. Nagpa siya si Seika na kamprontahin ng prinsipe. Sabi niya, "Hoy, bakit mo pinatawag ang alalay ko kagabi?" Sabi ng prinsipe gusto niya lang makipag-usap at hingin kay Seika na tulungan siyang humingi ng tawad. Sabi ni Seika, kung seryoso ang prinsipe na ligawan si Yifa, dapat siya mismo ang humingi ng tawad. Tinanong naman ng prinsipe si Seika kung ibibigay niya si Yifa sa kanya, pero si Seika ay diretsyong ayaw maliban kung gusto ni Yifa. Sa wakas, sinabi ni Seika sa prinsipe na aakyat siya ng bundok. Sinabihan siya ng prinsipe na mag-ingat. Nagpaalam si Seika kay Yifa at umalis. Habang wala si Seika, biglang sumulpot si Liza at sinimulang suran si Seika kay Yifa.
Sinabi niya kay Yefa na si Seika ay isang masamang tao at iniiwasan siya ng lahat ng elemental spirit. Hindi dahil wala siyang mahika, kundi dahil parang may masamang aura siya. Ipinagtanggol ni Yefa si Seika, sinasabing tao siya at pinaalala kay Liza na magkasama silang lumaki. Pero naninindigan si Liza, delikado si Seika, at dapat sumama sa kanya si Yefa. Sa isang paglilibot sa harem. Samantala, dumating si Seika sa bundok ng napakabilis, nakasakay sa isang higanteng alimango na kanyang tinawag. Pagkalapit niya sa dragon, binomba siya nito ng apoy. Ngunit nagtayo si Seika ng harang. Tumawag siya ng isang Ayakashi, ngunit tinaboy ito ng dragon na parang langaw. Pagkatapos, ginamitan ni Seika ng mahika ang dragon para ito'y mahuli sa isang lambat. Dahil nakatali na ang dragon, sinuri niya ang pugad nito at nakakita ng itlog. Lumalabas na nagpalit ng kasarian ang dragon matapos mamatay ang kanyang kapareha. Samantala, nililibot ni Yefa ang harem kasama si Liz. Sinabi ni Liz kay Yefa na ang kasalukuyang reyna, ang nanay ng prinsipe, ay isang napakasikat na pinuno. Ngunit, nag-aalala ang prinsipe na hindi niya mapapantayan ang pamana niya, kaya't nagmamadali siyang magtamo ng karangalan para sa sarili niya sa pamamagitan ng dragon at nagmamadali ring maghanap ng mapapangasawa. Patuloy na itinutulak ni Liz si Yefa sa prinsipe, sinasabi sa kanya na manatili sa tabi nito at suportahan ito. Sa bundok, naging kaibigan ni Seika ang dragon sa pamamagitan ng pagtulong dito na alagaan ang itlog nito at painitin ang mga bato sa paligid nito. Napapagod na siya at naisip niya na dapat niyang sabihin sa prinsipe na hindi banta ang dragon. Nang paalis na siya, umungol ang dragon sa kanya at hinayla siya pabalik, hindi siya pinapayagang umalis. Pagkatapos ng paglilibot, nakuha ng prinsipe ang papeles para palayain si Yefa, balak bayaran ang lahat ng pera. Pero ayaw ni Yefa, sabi niya kailangan nila ang pahintulot ni Seika para palayain siya. Sabi ng prinsipe papayagan niya, at kung tumanggi si Seika, pipilitin niya itong ipagbili siya sa kanya. Ipinagtanggol ni Yefa ang sarili niya, sabi niya siya ang magdedesisyon kung ano ang gusto niya. Sa sandaling yun, sabi ng isang opisyal handa na ang papeles, at kailangan nila ang kanyang thumbprint dito. Dahil nakitang ayaw ni Yefa, sinabi sa prinsipe na gamitin ang mga gwardya para pilitin siya. Tulad ng isang madaling maniwala, inutusan ng prinsipe ang mga gwardya na pigilan siya. Nang gagamitin na ni Yefa ang kanyang mahika para makalaya, pinigilan ni Liz si Yefa gamit ang harang na pumipigil sa mahika. Pagkatapos, hiniwa ni Liz ang daliri ni Yefa at ginamit ang dugo nito bilang tinta para sa tatak ng hinlalaki. Nang akmang itatatak na ni Liz ang hinlalaki ni Yefa sa papel, biglang dumating si Seika. Sakay ng dragon, lahat ay nagulat. Ipinaliwanag ni Seika na kailangan niyang panatilihing mainit ang itlog ng dragon at kailangan niya ang isang taong may mahika ng apoy. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Yefa at hiniling na sumama ito sa kanya. Iniwanan ang prinsipe at ang kanyang mga kasama, sinira ang kanilang masamang plano. Pagkatapos ay nakarating sila sa pugad ng dragon, at biglang sumulpot si Zek kasama ang kanyang tigre na gawa sa lava, na agad na tangkang atakihin si Yefa at Seika. Ginapos ito ni Seika gamit ang kanyang mahika at sumigaw kay Zek para magpakita. Lumitaw si Zek kasama ang kanyang mga tauhan, at ibinunyag na gusto niya pala ang itlog sa simula pa lang at niloko ang prinsipe. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, pinakawalan muli ni Zek ang tigre, ngunit ginulat ni Yefa si Seika sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika ng tubig para pabagsakin ito, ngunit hindi sumusuko si Zek. Muli niyang tinawag ang tigre kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit ginamit ni Seika ang kanyang napakalakas na salamangka para gawing abo ang tigre. Tinakat ng dragon ang mga tauhan ni Zek, at pinigilan sila ni Seika sa pamamagitan ng mga baging, hindi sila pinapayagang makatakas. Sinunog ni Yefa ang aklat ng mahika ni Zek para wala na siyang magawa. Iba pa, pinupuri ni Seika si Yefa dahil sa pagiging matapang at paggamit ng kanyang mahika, at tinatapik ang kanyang ulo pabalik sa palasyo. Ipinakulong ng prinsipe si Zek at ang kanyang mga alipores. Humarap kay Seika, tinanong ng prinsipe kung ano ang natutunan niya. Ibinulgar ni Seika ang sekreto. Ang dragon ay kumikilos ng kakaiba dahil mayroon itong itlog, at tinanggap siya nito upang palakihin ito. Dahil dito, naniniwala si Seika sa kwento tungkol sa reyna na pamisa sa dragon mula sa isang itlog para sa dragon. Mga tao ang kanyang mga magulang, at iyon ay nadadala sa kanyang mga anak,
Pinuprotektahan ang matandang ugnayan sa pagitan ng dragon at sangkatauhan, pinapanatiling ligtas ang Protoaster sa mga henerasyon. Nagmamakaawa si Seika ang prinsipe na bayaran ang pabor na ito sa pamamagitan ng pagtulong sa dragon na mapisa ang itlog nito. Pinagbubuklod ang dragon at ang mga tao ng Protoaster bilang isang pamilya. Pero ang prinsipe ay nagiging makasarili. Tumanggi siya, gusto niyang makita bilang isang hari na nakamit ang kadakilaan. Para sa kanya, ang dragon ay isang kasangkapan lamang para makarating sa trono. Gayunpaman, ang ating masamang bida ay nagdesisyon na magpakamabait. Nang sabihin ni Seika na hindi niya papatayin ang dragon para sa kanya, ang mukha ng prinsipe ay nagdilim. Nakita niya ang pagtanggi ni Seika bilang isang banta sa kanyang mga dakilang plano, kaya gumawa siya ng mga kasinungalingan. Binaliktad niya ang lahat sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, inaakusahan si Seika na gumagamit ng mahika para pagpapanggapin ng dragon na nagwawala, gawa-gawa lang para bigyang katwiran ang mga ginawa niya. Sasakyan sana ni Seika, pero naubos ang pasensya niya nung pilit pa rin ng prinsipe na ipakasal si Yifa sa kanya. Pumutok siya, tinawag na isip bata ang prinsipe at sinabing hindi ito karapat-dapat kay Yifa. Grabe ang pagkaprotektibo niya dahil inis na inis siya sa mababaw na dahilan ng prinsipe. Tapos, nabasag ang tensyon dahil sa tawa ni Liza. Sinabihan niya ang mga gwardya na kalma lang, at pinakiusapan ng lahat na isipin kung ano talaga ang gusto ni Yifa. Si Yifa, na nagkaroon ng lakas ng loob dahil kay Seika, direktang tinanggihan ang alok ng prinsipe, at sinabing siya ay pabalik sa akademya kasama si Seika. Umaasa siya. Nang makitang walang saysay ang mga pagsisikap ng prinsipe, sinabi sa kanya na sumuko na. Nagpapasalamat siya kay Seika sa pagtulong sa dragon bago humingi ng pribadong usapan kay Yifa. Sa pribadong usapan kay Yifa, binigyan siya ni Liza ng ilang elemental na nagpapagaling at sinabi sa kanya na malalaman din ni Seika ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos noon, binati niya ito ng good luck. Habang paalis sina Seika at Yifa papuntang akademya, ibinunyag ni Yifa ang sekreto. Nagmula siya sa mga duwende, kaya niyang gumamit ng elemental na mahika. Mayroon siyang bagong impormasyon na bumabagabag sa kanya, at kinakabahan siyang tanungin si Seika tungkol kay Liza. Kakaibang babala tungkol sa tunay niyang pagkatao, hindi alam kung paano siya tutugon. Tapos, may bagong grupo ng mga kontrabida na sumulpot, nagdadagdag ng madilim na kaganapan sa kwento. Sina Mutarev, Pierce Laria, Loni, Gulganes, at ang kanilang kapitan ay talagang walang puso, walang awa habang nililipol ang isang halimaw na itinayo ng isang bata bilang bitag. Sinusubukang lumaban ng bata, pero madaling pinatay ng kapitan ang halimaw, at kinain ng grupo ang bata. Ang misyon nila, pabagsakin ang bayani, kahit ikamatay pa nila. Sa kabilang kaharian naman, nalaman ng prinsesa mula sa kanyang bantay na handa na silang umalis, kaya naghanda na siyang umalis. Samantala, pabalik sa akademya, inaanyayahan ni Seika sina Amo at Mabel sa kanyang bahay, ipinapaliwanag na gusto ng kanyang ama na umuwi siya para sa bakasyon ng Tagsibol. Gusto ng kanyang ama na makilala ang isang espada na marunong gumamit ng lahat ng elementong mahika, at sigurado si Seika na matutuwa ang kanyang ama na makilala ang anak ni Baron Crane. Sang-ayon naman sina Amo at Mabel. Pagkatapos magpaalam sa kanila, bumubulong si Seika sa sarili niya na hindi siya sabik na umuwi. Naririnig ni Yuki at tinanong si Seika, sinasabing parang malungkot siya na uuwi. Inamin ni Seika na ayaw niya umuwi dahil may isang tao sa mansyon na napakahalaga, at gusto silang makilala ng taong yon. Dagdag pa niya, palaging ginugulo ng politika ang mga bagay-bagay. Iminungkahi ni Yuki na wag na lang pumunta si Seika kung ayaw niya, pero sabi ni Seika hindi niya pwedeng gawin basta ang gusto niya. Ayaw ng sobrang ingat na lalaki na mapansin tulad ng nangyari sa dati niyang buhay, na siyang sa kanya. Kinabukasan, umuwi si Seika at sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Loft at si Edes, ang tatay ni Yifa. Ipinakilala ni Seika sina Amo at Mabel, at nagbatian sila, pero naputol ang kanilang usapan ng harmony ng kanyang kapatid na si Glee si Seika sa isang laban, binabanggit ang isang nakakahiyang pangyayari noon. Napansin ni Amo ang tensyon, at tinanong si Yifa kung si Glee ba ang mapang-api, at si Yifa naman ay sang-ayon, kaya gusto ng labanan ni Amo si Glee. Si Seika, dahil mayabang siya, ay sumuporta sa ideya, sinasabing mas malakas si Amo kaysa sa kanya at nagmumungkahi na kung manalo si Glee, siya naman ang labanan ni Glee.
Pumayag si Glee at ginawang referee si Seika. Nagsimula ang laban, at mukhang nananalo si Amo, pero nandaya si Glee at inagaw ang sandata niya, at sinabing panalo siya. Inakusahan siya ni Amo ng pandaraya, pero sabi ni Glee, isa lang itong trick. Nang gusto ni Amo ng rematch, tumanggi si Glee, sinasabi kay Seika na tuparin ang kanyang pangako at labanan siya. Bigla na lang sumulpot ang prinsesa, sinasabing gusto niyang panoorin ang laban. Sabi niya, siguro talaga nakapalaran na naruroon siya. Tinatanong ni Glee kung bakit siya naglilibot ng mag-isa, at nagbibiro siya na iniwan siya ng lahat o iniwan niya ang lahat. Sinasabi ni Glee sa kanya na huwag magdulot ng gulo sa mga tauhan niya, pero binaliwala niya ito at sinabing ituloy na ang duelo, dahil may palaging natututunan sa pagkatalo. Dahil dito, sumuko si Glee sa duelo. Pagkatapos, hinihiling ng prinsesa kay Seika na ipakilala siya sa kanyang mga bisita. Ipinakilala siya ni Seika bilang Prinsesa Fiona Erd Alagaleaf. Nagulat ang lahat dahil nakilala nila siya bilang prinsesa. Pagkatapos, pumasok na sila sa loob. Habang naglalakad sila, tahimik na nagtatanong si Yuki, Seika kung ano ang tungkol sa prinsesa. Ipinaliwanag ni Seika na hindi ito isang ranggo. Tinatawag siyang prinsesa dahil pareho siyang may dugo ng pari at ng maharlika. Nagtanong naman si Amo kay Seika kung bakit dumadalaw ang prinsesa sa lugar nila. Sumagot ang prinsesa at sinabing marami siyang naririnig tungkol sa kanila. Binanggit niya na nanguna si Amo sa mga pagsusulit sa pagpasok, nagagamit ang lahat ng 4 na elemento, at mahusay sa espada. Sa isip niya, iniisip ng prinsesa si Amo, at napansin na katulad siya ng nakita ng kanyang ina bago siya namatay. Nagpasalamat ang prinsesa kay Seika sa pagpayag na tumuloy siya. Sinabi ni Seika na walang problema, at siya ay masaya siyang tumulong. Sabi pa niya sana ginawa na lang niya itong kanyang kabalyero, pero hindi pwede. Sa halip, hinihiling niya kay Seika na ihatid siya pagbalik niya sa kabisera at siguraduhing tratuhin siya na parang reyna habang naruroon siya. Pumayag si Seika, at umalis na ang prinsesa. Habang kumakain sila, sinabi ng prinsesa na sana makalipad siya kung muling ipapanganak siya, at iminungkahi ni Seika na maging ibon, ngunit gusto niya ng mas matibay, tulad ng dragon. Ibinahagi ni Seika na may kilala siyang dragon at kaibigan niya si Yefa, ang dragon. Nagbiro ang prinsesa tungkol kay Yefa at Seika na may relasyon, at mabilis namang sinabi ni Yefa na siya ay alila ni Seika. Iniisip ng prinsesa kung tumatanggap ang akademya ng mga alila at karaniwang tao, binabanggit si Mabel bilang isang karaniwang tao. Pero sabi ni Mabel, inampun siya ng pamilya Crane, at iminungkahi ni Seika ang laban sa pagitan ni Mabel at Glee, na tinanggihan ni Mabel. Samantala, naaalala ng tatay ni Seika ang usapan nila ni Edris, na hindi natuwa na ipinadala si Yefa sa akademya bilang alila ni Seika, tinawag si Seika na iligal na anak. Ipinagtanggol ng tatay ni Seika si Seika, sinasabing mabait na bata siya na wala pang ginagawang gulo sa eskwela. Balik sa kasalukuyan, nagtatanong ang tatay ni Seika tungkol sa eskwela, at sabi ni Seika, ayos lang ang lahat. Gusto ng nanay ni Seika na sumulat siya ng mas madalas sa bahay, na ikinagulat ni Seika dahil dati hindi siya pinapansin nito. Pagkatapos ng hapunan, si Seika ay nasa kanyang silid at nakikipag-usap kay Yuki. Napatalon siya nang biglang pumasok si Imo. Nagtago si Yuki, gaya ng dati, at nag-usap sina Seika at Imo tungkol sa kanilang mga plano pagkatapos nilang matapos ang mga mababang baitang. Gustong maging adventurer ni Imo, at sabi ni Seika na nangako siyang sasama, kaya payag siya doon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Imo. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Yuki si Seika sa kanyang orihinal na plano, na maging malapit kay Imo para panatilihing lihim ang kanyang sariling mga kapangyarihan. Kinabukasan, nagpunta silang lahat sa lungsod para magpasil. Sinabi ni Glee kay Seika na sila lang ang makakalutas sa anumang problema dahil nanatili ang mga gwardya sa palengke. Iminungkahi ng prinsesa na maghawak kamay sila ni Seika para hindi sila mawala. Naglibot sila, bumibili ng mga bagay-bagay at nagpapasaya. May nakita ang prinsesa na gusto niya at nagtanong kung ano ang dapat gawin para mapalapit sa isang tao. Sabi ni Seika, baka makatulong ang pagsagip sa kanila. Sumang-ayon si Imo, at sinabing epektibo raw ito. Gustong-gusto ng prinsesa ang ideya na siya ay ililigtas at tinitigan si Seika. Sabi ni Imo, naiintindihan ko. Nagbitiw si Seika ng isang hanggal na komento na si Imo ang magliligtas.
Habang patuloy silang namamasyal, magkahawak kamay pa rin si Seika at ang prinsesa. Si Imo, naninibugho. Tanong ni Seika kung kailan niya bibitawan ang kamay ng prinsesa. Sabi ng prinsesa, kailangan ni Seika na manatili sa tabi niya dahil hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya naglalakad sila, di ba? Tapos bigla, may konstruksyon kahit saan. Sabi ni Glee, "Oy, lumayo kayo," pero syempre, may nangyaring hindi maganda. Ang bilis ni Imo at Glee, na iligtas nila ang prinsesa at si Seika. Sobrang nagpapasalamat ang prinsesa kay Imo, pero halata mo na parang gusto niya na si Seika ang sumagip sa kanya, lol. Tapos sabi ni Glee, "Sige, alis na tayo." Bago sila umalis, binilhan ni Seika ang prinsesa ng isang cute na panyo para sa buhok. Tuwang-tuwa siya, sinasabing iingatan niya ito habang buhay. Maya-maya, nakita ni Seika si Glee na nagte-training, at nag-umpisa silang mag-usap tungkol sa gig sa gabi at sa kapangyarihan ng prinsesa na makita ang hinaharap, na namana niya sa kanyang ina, na isang tunay na orakulo. Nagtanong si Seika kung alam ba ng kaharian kung sino talaga siya, at sabi ni Glee hindi. Pero, binanggit niya na gustong-gusto ng prinsesa na makilala si Imo, kaya siya siguro ang bayani, na alam na ni Seika, syempre. Binanggit din ni Glee na gusto ring makita ng prinsesa si Seika, sinabihan siya na mag-ingat at huwag gambling ng kanyang mga pananaw para sa kinabukasan ng imperyo. Kinabukasan, hinahanap ng prinsesa si Seika, naglilibot habang sumisigaw ng kanyang pangalan. Samantala, nagpapalamig si Seika sa hardin kasama si Yuki. Tanong ni Yuki, katulad ba ng sayo ang kakayahan ng prinsesa na makita ang hinaharap? Ipinapaliwanag ni Seika na magkaiba sila at sinisigurado kay Yuki na ayos lang, basta wag lang siyang makisali sa prinsesa. Biglang nagkasalubong si Imo at Seika. Tanong ni Imo kung anong ginagawa ni Seika, at sagot niya, "Nagsasanay ako kasama ang Broglie mo, pero ni isang laban hindi ko kaya." Gulat na gulat si Seika. Paanong natatalo ni Glee si Imo, isang bayani? Binalik ni Imo ang tanong sa kanya, kung ano ang ginagawa niya, at inamin ni Seika na nagtatago mula sa prinsesa. Inaasar siya ni Imo, sinasabing gustong-gusto siya ng prinsesa at ipinapaalala na malapit na siyang umalis. Sinabi niya na naglalaro ng chess mag-isa ang prinsesa at mukhang malungkot, kaya nagdesisyon si Seika na harapin ang sitwasyon at puntahan siya. Nakita ni Seika ang prinsesa at tinanong kung bakit wala siyang kalaro ng chess. Sabi niya natatakot ang lahat kasi iniisip nilang hindi sila mananalo. Tapos inanyayahan niya si Seika na maglaro. Sabi ni Seika, "Hoy, halos di ko nga alam ang mga rules. Kung talo ang mga profesional, problema ako." Nangako siyang magtitimpi, at nagbiro siya na sa sobrang hina niya, baka manalo pa siya. Nagpanukala ng pastahan ang prinsesa. Ang matatalo, gagawin ang kahit anong sabihin ng mananalo. Sali si Seika. Sa gitna ng laro, tinanong niya si Seika kung anong pyesa ng chess ang sa tingin niya ang pinakamalakas. Nagbigay ng kaalaman si Seika, sinasabing ito yung kumokontrol sa mga pyesa, tulad ng mga politiko, na hindi kailanman namamatay sa labanan. Humanga ang prinsesa. Sabi niya, karamihan sasabihin ang hari o Dragon Knight, pero ang sagot niya ang hinahanap niya. Nagtanong si Seika, "Tama ba ako?" At sumagot siya, "Siguro, pero sa tingin ko ang pinakamalakas na pyesa ay ang mga taong naninirahan sa mundo." Dahil nasa paligid sila ng hari, ang mga politiko, lahat, sang-ayon si Seika, na binibigyang diin na kayang pabagsakin ng mga tao ang isang gobyerno, pero madalas, wala silang kapangyarihan at pinagsasamantalahan. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan, at sinabi ng prinsesa na nasa panig ng mga tao ang dami. Tanong ni Seika kung kaya ba yun ang dahilan kung bakit sinusubukan niyang ipakilala ang kanyang pangalan, at sumagot siya ng oo. Wala siyang hari o kabalyero sa kanyang panig, kaya ginagamit niya ang isang pyesa na walang pumapansin. Tapos binigla siya nito ng, "Mananalo ako sa 7 tira," na pahayag. Sumuko si Seika, humanga sa kanyang pag-iisip. Nagtanong ang prinsesa kung ano ang magiging dahilan para magtiwala si Seika sa kanya. Sabi niya, isang sikreto, o ang malaman mismo kung ano ang iniisip niya ang makakalutas. Kaya, isiniwalat niya ang isang nakakahiyang sikreto noong bata pa siya at ipinahayag ang tunay niyang layunin. Gusto niyang iligtas ang isang tao. Nagbigay siya ng pinasimpleng halimbawa para ipaliwanag, pero sabi niya hindi siya pwedeng magsalita pa, dahil baka makagulo sa hinaharap. Tinanong ni Seika kung kaya gusto niyang makita si Amo,
at hinayaan siya ng prinsesa na isipin yon. Tinapos nila ang usapan nila sa pag-aalok ni Seika na tumulong. Tuwang-tuwa ang prinsesa at sabi niya pag-iisipan niya kung ano ang gusto niyang ipagawa sa kanya dahil natalo siya sa chess. Samantala, itong mga lalaking ito, si Mad-Arev, Lonnie, Persleria, Golgones, at ang kanilang kapitan na si Zornam. Nagluluksa sa mga talunan na katatapos lang nilang talunin. Pinipilit ni Gul ang kapitan na kumain, pero wala si Zornam sa kondisyon. Sa isip niya, kinikilala niya kung gaano sila kalakas at kung gaano nakalayo ang narating nila. Iniisip niya kung paano niya kinamuhian dati ang kapangyarihan niya, pero ngayon nakikita niya ito bilang susi para maabot ang kanilang mga layunin. Naghahanda si Seika na bumalik sa akademya kasama sina Amo, Mabel, at Yifa. Babalik din ang prinsesa sa kabisera, at hinahatid siya ni Seika gaya ng ipinangako niya. Nagpaalam sila kay Luft, at nagpasalamat ang prinsesa sa kanya sa kanyang pagiging mapagpatuloy. Sa pagbalik, si Seika at Glee, nag-uusap. Tinatanong ni Seika kung ligtas ba para kay Glee na naroon, at sabi naman ni Glee, pangunahing trabaho ko ang protektahan ng prinsesa. Biglang, bam! Sumalakay ang mga bandido, pero ang puntirya nila ay isang pekeng karwahe. Nagdesisyon si Seika na sumali. May mga mamamana na nakatutok sa kanya, pero ginamit niya ang kanyang mahika para lumikha ng magnetic storm, kaya naharang ang mga pana. Sinubukan ng pinuno ng mga bandido na magplano ng atake kay Seika at sa isa pang karwahe, pero agad niyang napagtanto na nagkamali siya, nagtataka sa mahika ni Seika. Sinabi sa kanya ng mga tauhan niya na lahat ng karwahe ay mga pain, at inutusan niya ang Topaz unit na gamitin ang kanilang mahika laban kay Seika. Pero masyadong pataas, at siya ang nanalo. Inutusan ni Glee ang kanyang hukbo na protektahan ng prinsesa kahit ano pa man ang mangyari. Hinihiling ng prinsesa kay Seika na hulihin ang kaaway ng buhay, na ginawa niya gamit ang isang spell. Sinabi ni Seika kina Amo, Mabel, at Yifa, anong balita? At sinabi nila na pansin nilang hindi sumasabay ang karwahe sa likod nila. Pagdating nila doon, naayos na ni Seika ang lahat, at walang napuruhan. Sabi ni Yifa, kakatwa na atakihin ng mga bandido ang isang karwahe na may kasamang mga sundalo, at sumang-ayon si Seika. Kinausap ni Seika ang prinsesa, na nagbunyag na ang mga bandido ay mga asasin pala. Si Seika ay parang, pinanatili mo silang buhay para gamitin bilang ebidensya laban sa iyong mga kalaban sa politika. Kinukumpirma niya, pero kailangan niya munang alamin kung sino ang nag-utos ng pag-atake. Nagtanong si Seika kung may hinala siya, at sabi niya, napakarami para paliitin ang bilang. Nagtataka si Seika kung dadalhin niya silang lahat sa kapital, at sabi niya oo, dahil nakita niya na paparating ang pag-atake, kaya mayroon siyang dagdag na mga karwahe. Sabi niya, kung palalakarin niya sila, masyadong matatagalan, at may late si Seika sa simula ng semestre. Sa tingin ni Seika, hindi magandang ideya, dahil baka makatakas ang mga asasin at umatake ulit, pero sigurado siyang hindi mangyayari iyon. Pagdating nila sa kabisera, naghiwa-hiwalay sila. Sinabi ng prinsesa kay Seika na kampi siya sa kanila, at tandaan daw niya yon kahit anuman ang mangyari. Samantala, si Zornam at ang kanyang mga tauhan ay papunta na sa kanilang patutunguhan. Pinapasigla niya sila para sa nalalapit na laban, sinasabi na uuwi silang lahat pagkatapos nilang talunin ang bayani. Ibinahagi ng mga miyembro ng crew ang kanilang mga pangarap, at tiniyak ni Zornam na sama-sama nilang maisa sa katuparan ang lahat. Sa akademya, nasa isang pulong si Seika kasama ang punong guro, na humihiling sa kanya na kumatawan sa mga estudyante. Tinanggap ito ni Seika, iniisip na isang karangalan, kahit na wala talaga siyang pakialam sa posibleng trabaho sa gobyerno na maaaring kasama nito. Pauwi na siya, nakipag-usap siya. Ito kay Yuki. Nagtataka si Yuki kung tama ba ang desisyon para kay Seika, dahil hindi niya gusto ang mapansin. Sabi ni Seika, normal lang natanggapin ang mga responsibilidad na ito. Nagpapatuloy sila sa pag-uusap, at iniisip ni Seika kung ang kanyang nakaraan ay naging dahilan para maging medyo duwag siya, o kung dapat niyang sikaping maging pinakamalakas. Ngunit wala siyang pinagsisisihan na nakilala niya ang kanyang mga kaibigan sa akademya, at inaasam ang susunod na kabanata bilang isang adventurer. Nagpapasya siyang kumilos ng normal mula ngayon, hindi na nag-aalala tungkol sa pagiging kakaiba. Tinatanong ni Yuki kung ano nga ba ang normal,
at nagtatanong kung tatakbuhan ba ni Seika ang isang laban. Sabi ni Seika, hahanap siya ng isang paraan para harapin ito, kahit na mga hulugan nitong iwasan ito, na sabi ni Yuki ay hindi raw talaga normal. Pinapanatag ni Seika si Yuki na basta't hindi nila alam kung sino ang nasa likod nito, ayos lang ang lahat, at hinihiling niya kay Yuki na damaykit, dahil magiging abala sila. Samantala, dumarating si Zormnam at ang kanyang mga tauhan sa akademya. Kahit na wala siyang nararamdamang panganib, nakakaramdam si Zormnam ng kakaibang kaba. Kinausap niya ang kanyang mga tauhan, pinaalalahanan sila na ang kanilang misyon ay hanapin at patayin ang bayani. Inilatag niya ang plano, itutulak nila ang mga estudyante papunta sa pangunahing gusali mula sa lahat ng panig at doon magsisimula ang pagpatay. Kapag may nakita silang kamukha ng bayani, gagamitin nila ang kanilang mahiwagang gamit para magpadala ng senyales. Kung hindi nila makita ang bayani, ang gulo ang dapat umakit sa kanya. Idinidiin ni Zormnam na ang kanilang ginagawa ay para sa marangal na layunin para sa kinabukasan ng demonyo, at pinapangakuan ng kanyang grupo na lahat sila ay makakabalik sa bahay ng buhay. Habang sinisimula nila ang kanilang plano, biglang, may kakaibang ulap na pumasok sa akademya. Magkasama sina Lonnie at Pierce Larry, at sabi ni Lonnie, hindi ako basta-basta maliligaw sa ulap na ito, magaling ako sa direksyon. Sabi ni Pierce Larry, oy, napakaasahan mo lately, na ikinagulat ni Lonnie. Para sa isang loop, napansin niya na Nagel level up siya, kaya na niyang kontrolin ang kanyang mga halimaw at, ganun din, ang kanyang mga damdamin. Pakiramdam pa rin ni Lonnie na baguhan siya, pero sabi ni Pierce Larry, hindi ang laki na ng iginanda mo, at natutuwa rin siya sa sarili niya, kasi dati wala siyang silbi noong payapa pa ang lahat. Pero ngayon ipinagmamalaki niya ang kanyang mga kapangyarihan at sabik na sabik siyang sabihin sa kanyang mga magulang na nakatulong siyang talunin ang bayani. Biglang, nakarinig si Lonnie ng mga yabag at pinapanta ang kanyang halimaw para tingnan ito. Bumalik ang halimaw na may dalang kaina-hinalang bagay. Samantala, nakasalubong ni Muterev si Mabel. Sa isang iglap, tinanong ni Muterev si Mabel kung ano ang kanyang pangalan, pero si Mabel naman ay, sino ka at ano ang gusto mo? Nagpakilala si Muterev, sinasabing babagsakin niya siya. Tinanong ni Mabel kung inupahan siya, dahil hindi pa niya nakikita ang ganoong klaseng tao sa samahan ng mga negosyante. Naguluhan si Muterev at sinabing wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya. Binaliwala ni Mabel at sinabing hindi niya ito padaanin, at nagsimula na silang maglaban. Sumusugod ng todo si Muterev, pero nagtatanggol lang si Mabel. Sinite siya nito, sinasabing sumugod na siya. Umiiwas si Muterev, pero nagulat sa lakas ng impact ng atake niya sa sahig. Humanga siya, kinikilala kung gaano siya kabilis at kalakas. Siya, talagang nag-e-enjoy na si Muterev sa laban ngayon. Tinamaan ni Muterev si Mabel, at nawala ang kanyang armas. Gumamit siya ng mahika, pero hindi man lang natinag si Muterev, sinasabing may resistensya siya sa mahika. Habang umiinit ang laban, inilapit ni Muterev si Mabel sa isang sulok at susugod na sana, pero bigla siyang naglaho, nag-iwan lang ng isang talisman. Lumipat tayo kay Galganas na nakikipagkita kay Zormnam sa isang kakaibang lugar. Tinatanong ni Gal si Zormnam. Parang, hindi ito yung lugar, pero inamin niyang parang nahila siya doon. Ganun din ang naramdaman ni Zormnam, at hindi nagtagal, naroon na ang buong grupo, nagtataka. Sabi ni Pierce Laria, ang mga tao talaga ay kakaiba. Inilabas ni Zormnam ang isang agimat na kanyang natagpuan. Ipinakita rin ng iba ang kanilang mga katulad na agimat. Napagtanto ni Zormnam na nasa gipit sila, at talagang nakakailang ito, kaya iminungkahi niyang umalis na sila. Ngunit bago pa sila makaalis, sumulpot si Seika, na binibigkas ang isang tula tungkol sa isang mandirigmang nakikipaglaban sa Ayakashi. Isinalin niya ito, binabalaan silang mag-ingat sa mga bisita sa paglubog ng araw, dahil ang mga bagay ay hindi palaging kung ano ang kanilang inaakala. Ibinunyag ni Seika na ang bawat taong kanilang nakasalamuha ay isa sa kanyang shikigami. Pagkatapos ay tinawag niya si Muterev, sinasabing ang babaeng kanyang nakalaban ay tunay at malakas. Sumang-ayon si Muterev, nadarama rin ang lakas ni Seika. Alam ni Zormnam, gamit ang kanyang mga kapangyarihan, na hindi sila mananalo. Si Muterev, sa kanyang kamangmangan, ay hinamon si Seika at agad-agad na natalo, na ikinagulat ng mga tripulante at nagdulot ng pagpapanik. Sinabi lang ni Seika na kailangan pa ni Muterev magsanay.
Agad namang sumugod si Pierce Laria, sinusubukang gamitin ang kanyang masamang mata kay Seika. Pinagsabihan siya ni Zormnam na huwag, pero itinuloy pa rin niya. Habang naghahanda siya, nagpatawag si Seika ng isang puting ahas, na sumira sa kanyang plano. Sumugod si Lonnie, sinusubukang paamuin ang ahas. Sinigawan siya ni Zormnam na lumayo, pero huli na ang lahat. Nilamon ng ahas si Lonnie. Ipinaliwanag ni Seika na hindi kayang paamuin ni Lonnie ang puting ahas, dahil gawa ito sa galit ng mga tao. Binago ni Zormnam ang kanilang plano, na pagtantong nagkamali sila sa pag-aakalang kaya nilang talunin si Seika. Nag-alok si Golganes na ilihis ang atensyon ni Seika para makatakas si Zormnam, ngunit sinabi ni Zormnam kay Gol na tumakbo na lang, gamit ang kanyang kapangyarihang mag-teleport. Alam ni Seika ang kanilang misyon, ibinunyag niya na pinuprotektahan niya ang bayani. Sinabi ni Zormnam kay Gol na babalaan ang kanilang mga tao na si Seika ang Panginoon ng demonyo at pinuprotektahan ang bayani. Nagpakawala si Seika ng malakas na atake, na pumatay kay Zormnam. Ngunit napansin niyang nakatakas si Gol, gamit ang isang agimat. Tinuntun at tinapos ni Seika si Gol. Pagkalipas ng ilang minuto, tumatakbo si Mabel papunta kay Seika, sinasabi sa kanya ang tungkol sa nangyaring pag-atake sa kanya. Pinapakalma siya ni Seika, at napagtanto niya na naayos na niya pala ito. Sinabi ni Seika kay Mabel na itago muna nila ang nangyari sa pagitan nila. Kasama ni Seika ang kanyang grupo, sina Amo, Mabel, at Yifa, nag-uusap tungkol sa nalalapit niyang talumpati. Inaasar nila siya tungkol sa pagiging kinakabahan, pero binaliwala ito ni Seika. Sabi ni Yifa, kabado na siya kung siya ang nasa kalagayan ni Seika, at tinanong ni Seika si Amo kung ano ang naramdaman niya noong kailangan niyang magbigay ng talumpati para sa paaralan. Kumpiyansa si Amo, sinasabing hindi siya kinabahan, at idinagdag na medyo pasaway siya noon. Tapos, naaalala niya na may demonyong sumingit sa kanyang talumpati, at ibinahagi niya ang plano niyang sabihin. Gusto niyang lumakas para protektahan ang kanyang mga kaibigan, talunin ang mga demonyo, at maging isang adventurer. Gusto niyang magkasundo ang mga estudyante at abutin ang kanilang mga pangarap. Sa tingin ni Yifa, maganda ang talumpati. Napagtanto ni Seika na walang kamalay-malay si Amo na siya ang target ng mga demonyo. Sinabi niya na kailangan na niyang pumunta para magbigay ng kanyang talumpati, at tuwang-tuwa ang kanyang mga kaibigan. Habang papalapit si Seika sa podium, biglang sumugod ang isang grupo ng Direct Knights, at hinahanap si Amo. Itinuro nila siya, at inakusahan siya ng paggawa ng malaking krimen laban sa imperyo sa pamamagitan ng pagpatay sa isang sugo ng demonyo na bumisita. Ang akademya, naguguluhan si Amo at sinasabing wala siyang ideya kung ano ang pinagsasabi nila, kahit na itinatanggi niya ito. Dinakip siya ng mga kabalyero, at si Seika ay mukhang seryosong nag-aalala. Habang dinadakip si Amo, handa nang sumugod si Mabel, ngunit pinigilan siya ni Seika. Sinasabing magiging okay si Amo, at nagtitiwala siya sa kanyang kawalang sala. Pinanood nila habang inaakay palayo si Amo. Kalaunan, nakipagkita si Seika sa prinsipal para pag-usapan ang sitwasyon ni Amo. Alam ng prinsipal ang tungkol sa mga demonyo sa paaralan, ngunit sinasabi niyang hindi niya alam kung sino ang nag-asikaso sa kanila. Tinatanong niya kung sinisisi siya ni Seika sa pagkakadakip kay Amo. Sabi ni Seika na marahil ginagamit ito ng imperyo bilang dahilan para alisin ang bida, pero hindi niya alam kung bakit. Sabi ng prinsipal hindi lahat ay sakim at komplikado ang politika. Ginagawa niya ang lahat para makipag-usap sa Imperial Court, at sinasabi kay Seika na kumalma at huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Tanong ni Seika kung gaano katagal bago mangyari yun, nag-aalala sa kaligtasan ni Amo at kung baka may mangyaring masama sa kanya. Humingi siya ng paumanhin, sinasabi na alam niyang ginagawa ng prinsipal ang lahat ng makakaya niya, at nagpasalamat bago umalis. Sa labas, sinabi ni Yifa at Mabel kay Seika na kung magdesisyon siyang iligtas si Amo. Handa silang sumama. Sumama si Seika sa kanila, at sinabi na kaya ito ng punong guro, at dapat silang magtiwala sa kanya. Nang gabing yun, galit na galit si Seika at tinawag si Ryu, isang dragon, tinatanong kung karapat-dapat siyang maging amo nito, at pinapaamo ang dragon para patunayan ang sarili. Ramdam ni Yuki ang galit ni Seika, nagmungkahi siya na hayaan na lang niya si Amo sa bagong mundong ito. Nagbabala siya na kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa mahahalagang tao,
Magdadala ito ng maling atensyon at maaaring humantong sa parehong kapalaran tulad ng nakaraan niyang buhay. Binalewala ni Seika ang mga alalahanin ni Yuki, sinasabing iisa lang ang bayani, at kung makita ng mga tao ang kanyang kapangyarihan, sisiguraduhin niyang hindi sila makakaligtas para magkwento. Tinatanong ni Yuki kung bakit galit na galit si Seika, at sinasabi niyang pag-isipan niya itong mabuti. May naalala si Seika, pagkatapos ay sinigawan si Yuki na tumahimik, tinatanong kung sinusubukan ba siya nitong diktahan. Tumahimik si Yuki, at sumakay si Seika kay Ryo, inuutusan itong lumipad pakanluran at hanapin si Amo. Samantala, nakaupo si Amo sa kulungan, nag-iisip tungkol sa sitwasyon niya, at nag-aalala tungkol kay Yifa at Mabel. Iniisip niya kung anong mangyayari sa kanya, may bumibisita. Pero bago pa makakilos si Amo, dumating si Seika sa kastilyo kung saan siya nakakulong. Gamit ang kanyang anteng-anteng, nahanap niya ang eksaktong lokasyon niya. Habang papalapit siya, hinarang siya ng isang grupo ng mga kabalyero, sinasabing huminto siya. Hindi niya sila pinansin at nagpatuloy si Seika, kaya umatake ang mga kabalyero gamit ang mga pana. Gumamit si Seika ng isang spell para lumikha ng isang magnetic storm na tumaboy sa mga pana at nagpatamba sa mga kabalyero. Habang mas pumapasok siya sa kastilyo, nakasalubong ni Seika ang isa pang grupo ng mga kabalyero na alam na banta siya. Sinabi niya sa kanila na tumigil, nag-aalok na hayaan silang mabuhay kung susunod sila. Tumanggi sila at umatake, kaya nagpatawag si Seika ng isang halimaw na lumipol sa kanila. Sa wakas, nakarating si Seika sa kulungan ni Amo. Sabi niya, Amo, kailangan na nating umalis, pero siya ay nag-aalinlangan, gets mo? Nag-aalala tungkol sa pamilya niya at sa magiging epekto. Sabi naman niya, ayos lang, makakaalis din ako dito. Seika, bumalik ka na sa eskwela, magpahinga ka. Pero ayaw ni Seika, seryoso siya. Pare, ikaw ang bida. Delikado ang buhay mo. Natatakot ang mga taong ito sa kapangyarihan, at tiyak na papatayin ka nila kapag nanatili ka. Naiintindihan ni Amo, pero naguguluhan pa rin siya. Basta si Seika, tutok na tutok lang sa pagprotekta sa kanya, yun lang. Kaya habang kinukumbinsi niya si Amo na umalis na, may nararamdaman siyang masama at sumuntok siya. Hinarang ng kapatid niya, si Glee. Tapos sabi ni Seika, maglaban tayo, pare, gaya ng gusto mo. Pero bigla, sumingit ang prinsesa, sinasabing hindi na kailangan ng duelo. Napagtanto ni Seika na alam niyang mangyayari ito at hinarap siya. Sabihin mo na, prinsesa, ano ba talagang nangyayari? O magpapadala ka pa ng mas mahihinang kalaban sa akin? Ipinapaliwanag ng prinsesa na sinisigurado lang nila na walang gamulo dahil alam nila kung gaano kadelikado si Seika. Sabi ni Seika, sige, pero ano ba talaga ang nangyayari? Sabi ng prinsesa sasagutin niya ang mga tanong niya para ipakita na totoo siya, umaasang papayag siya sa alok niya. Gusto malaman ni Seika kung bakit nila sinusubukang alisin si Amo gayong may mga tunay na demonyo silang dapat labanan. Ipinapaliwanag ng prinsesa na ang tungkol sa hari ng demonyo at bayani ay napakaluma na. Ngayon pareho, ang mga tao at demonyo ay may mga hukbo. Si Seika, kaya ba tama ang pagpatay? Kung wala siyang silbi, huwag na lang pansinin. At sabi ng prinsesa, ang mismong pag-iral ng bayani ay maaaring magsimula ng digmaan na walang sino man ang gusto. Siguro ganoon din ang nararamdaman ng mga demonyo, kaya sila nagpapadala ng mga asasin. Ayaw nilang manalo, gusto nilang huwag nang magsimula ang laro. Dagdag pa niya, hindi maaaring maging susunod na malaking bayani si Amo kung naroon si Seika, inaalagaan siya at inilalayo sa mga mahihirap na bagay. Kung tinutulungan ni Seika si Amo dahil sa kanyang sariling lakas, hindi ito mangyayari ayon sa gusto niya. Sumagot si Seika, kaya, dahil baka hindi maging ganap si Amo sa gusto ko, dapat ko na lang ba siyang hayaang mamatay para mapanatili ang kapayapaan? Sabi ng prinsesa, hindi pwede, hindi yan ang gusto ko. Ginagawa namin ang lahat para protektahan siya. Magtiwala ka lang sa amin. Iwan mo siya sa amin at poprotektahan namin siya. Naalala mo pa ba yung pangako natin sa chess? Sabi ni Seika, bakit ako magtitiwala sa inyo? Naiintindihan ng prinsesa ang pagdududa niya at nag-alok ng ibang plano. Pwede niyang dalhin si Amo at umalis. Sinabihan niya si Glee na paalisan ang mga gwardya at dinala sila sa isang karwahe. Sinabi ng prinsesa kay Seika at Amo na pumunta sa Rokna, ang malayang lungsod. Nakahanda na siya sa kanilang pagdating.
Nagpasalamat si Amo sa prinsesa, at humingi ng paumanhin si Seika sa paglabag sa kanyang pangako. Pagkatapos, binuhay niya ang mga sundalong bumagsak bilang pasasalamat. Bulong ng prinsesa na pinagulo ni Seika ang mga bagay-bagay para sa kanya, dahil isisisi sana niya ito sa isang pag-atake ng demonyo. Gayunpaman, nagpaalam sila. Si Seika at Amo ay nakasakay sa karwahe, nag-uusap tungkol sa lahat ng nangyari. Inamin ni Amo na litong-lito siya sa pag-uusap nila ng prinsesa, at hiniling kay Seika na ipaliwanag ito mamaya sa kapital. Tapos tinanong niya kung alam ba niya kung paano sumakay sa karwahe. Samantala, hahanapin sila. Hinarap ng prinsesa ang isang malabong figura na tuwang-tuwa sa kapangyarihan ni Seika. Ibinunyag nito na si Seika pala ang kasalukuyang hari ng mga demonyo. Nagulat ang malabong figura, tinawag si Seika na kanyang kamahalan, ang hari ng mga demonyo, at litong-lito kung bakit interesado siya sa isang tao. Ipinaliwanag ng prinsesa na mahalaga si Amo kay Seika. Naalala niya noong bata pa siya na sinusubukang makilala si Seika, at palaging nakikita siyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang mga tao, kahit alam niyang haantong ito sa kanyang pagkasira. Sa tingin niya ay mabait siya. Sa loob ng karwahe, nag-uusap sina Seika at Amo tungkol sa labis na pag-aalala at posibleng pagkagalit ni Yifa at ng iba pa. Alam nilang, kailangan kong humingi ng paumanhin mamaya. Tinanong ni Seika kung may pinagsisisihan si Amo, pero sabi niya wala. Nangako silang susuportahan ang isa't isa sa kanilang bagong pakikipagsapalaran.